Ay. Sa mundo ng mataas na martial arts, ang mga malakas ang nangingibabaw. Naging isa ako sa 5 kinikilala ng Linhaino isa high school. Namatay ang aking mga magulang sa gabi. Ordinary lang ang talento ko. Stage 1, level 3. May isang taong nag-easy sa akin. Ang aking kababata. Susunod na guidance match. School team substitute blind says grade 12 class. Siyam Yeli. Yeli, bilisan at umalis. Hindi ka kalaban ng boyfriend ko. May reward na elixir kahit manalo o matalo sa guidance match. Ang una ay makakuha ng kuota. Kalaban ko ang boyfriend ng kababata ko. Grabe, ang matching system na to nakakaloko. Bakit ganito? Ginagawa ko to para sa'yo. Sinasabi kong mag-abstain ka, kaya dapat mag-abstain. Ang elixir reward mo, unahin gamitin ng boyfriend ko. Boyfriend niya, makakakuha ng double elixir reward. Masisira ang record ko para sa college entrance. Congrats, host! Nakatawid ka sa mundo ng martial arts. Rulo, ang malakas ang nagdedesisyon. Kapag inagrabyado ang mahina, may makukuha kang evil value at golden finger. Pinapalakas ka ng pang-agrabyado. Ginagawa ko to para sa'yo. Ibigay mo ang competition tag sa akin. Ano ang sinabi mo? Babae lang, may lakas ng loob magdesisyon sa laban ko. Ikaw, maghintay ka lang. Hahaha, ang hirap ng buhay na to. Hindi ko na kaya kahit isang segundo. Ngayon, may 700 evil points. Ibigay para malakas ang 5. Wow, ganito pala ang sensation ng stage 1 level 5. Patay, di ba? Gamitin kita today para mag-practice. Hindi ka worthy kalabanin ako. Nagpakitang gila sa publiko laban sa kapwa martial artist. Evil value plus 100. Grabe, instant kill. Si Ellie, ang galing magtago. Simula ngayon, ako ang pinaka-cruel sa martial arts world. Captain Liu, please tulungan mo ako. Si Ellie, ang inutil, niloko ako. Ang hina mo. Natalo ng isang stage, isa level 3 na basura. Mandaraya siya. Nag-teleport siya sa likod ko. Minura pa kami ni Shenming, Beauty Meets Beast. Sinabi pa ni Principal Lee na ibibigay kay Ellie ang team slot ko. Sigurado, dumaan sa backdoor yan. Ang yabang, mukhang kailangan ko siyang harapin. Ay naku, ay naku. Anong klaseng sayaw to? Puro average lang. Sayang oras. Ikaw si Ellie, di ba? Napanood ko ang laban kahapon, ang galing mo. Oh, may kailangan ka ba? Hindi ilalagay ng school ang magagandang gamit dito. Ang mga rare item, paminsan lang ipapremyo. So, nasayang lang ang punta ko. Ito ay stage 2 martial arts skill. Kailangan ng 100,000 Korean won. Okay, bibili. Pero punit ang scroll na ito. Hindi masyadong effective. Walang problema, patay na ang magulang ko. Ito na ang huling savings ko. Sus, mula ngayon, magtitipid na lang. Pasensya, gusto ko talagang tulungan ka. Sorry talaga. Pwede na ito. Nagbibiro lang ako. Huwag seryosohin, pero ang galing mo magluhod. Pinapatawad na kita. Salamat sa pagpapatawad mo. Pag nakakuha ako ng rare weapon, bibigay ko sa'yo. Okay, noted. Magtrabaho ka na. Buti na lang may golden finger ako. Kung wala, sayang pera. Upuan muna, mag-charge. Malapit na ang stage 2, konti na lang. Kailangan maghanap ng chance para mag-advance. Lu, oh. Bro, may problema. Ano yun? Nabigyan ka ng exclusive training room ng school. Pero sabi ni Shen Lian, naghihintay siya doon. Pati si Liu Yang din ng school team. Perfect opportunity para mag-level up. Leslie, mukhang hindi maganda ang motibo nila. Malaki ang possibility na manggugulo sila. Mas lalong dapat harapin sila. Perfect chance, magamit ko sila para mag-breakthrough. Yili, ginamit mo dirty tactics para talunin ang boyfriend ko. Kinuha mo pa ang substitute slot. Si Wang Ren mismo ang mahina, wag sisihin si Ibro. Ibro, wag na siyang pansinin. Hanapin natin ang guidance teacher. Leslie, Yili, karapat-dapat ka ba sa school team? Dapat namatay ka kasama ng magulang mo. Ang tapang mo mang atake. Nasaktan ang kababata. Evil value plus 2,000. Nasaan ang training room ko? Akala mo hindi kita kayang patayin? Natukoy ang matinding takot ni Shen Lian. Evil value plus 1,000. Room 07, 3K floor. Huwag mo akong patayin, dadalhin kita. Kung alam mo lang, sana hindi mo ginawa. Nakakuha lang ng posisyon, ang yabang pa. Ngayon, babagsak siya, para malaman niya ang rules ng team. Ang galing magpanggap, sinaktan mo ang tropa ko, nagwala sa teritoryo ko. Ano bang pinagmamalaki mo? Lahat dito, basura. Ganito lang. Bro, mag-ingat ka.
Ang cheat attack mo, ang kapal mo. Yaya. Araw-araw masakit. Huwag mong tapakan, sorry na. Yaya. Malubhang nasaktan ang stage, isa level siyang martial artist. Evil value plus 800. Bro, ang galing mo talaga. Talagang best place to para mag-training. Ang bilis mo makakuha ng rare weapon. Pinapapunta ka ni Sister Jayang sa office niya. Gusto kanyang makausap personally. Interesting ang Linhai no isa high school. Linhai City stop isa, lumapit na rin. Malakas si Sister Jayang. Magpakumbaba ka muna, huwag kang sumabay sa kanya. Okay, gets. Tingnan natin kung gaano siya kagaling. Sister Xiao, Yili. Nabaliw na siya, sinaktan niya si Vice Captain Liu. Binalaan pa akong papatayin ako. Malapit na ang exchange competition. Kung ganito ang representative ng Linhai no isa high school, tatawanan tayo ng buong lungsod. Shen Lian, estudyante. Naloko ka kasi inuna mong insultuhin ang magulang niya. Sister, ako. Napabigla lang ako noon. Huwag magpanggap dito na inosente. Umalis ka at isara ang pinto. Ayoko nang ulitin. Yeli, curious na ako sa'yo. Tingnan mo, siya yun. Yeli ng Grade Sham, Section 5. Sabi nila, walang respeto siya. Sinaktan niya si Wang Ren at Vice Captain Liu Yangde. Siguradong gumamit siya ng dirty tricks. Kung hindi, paano natalo ni Yeli si Vice Captain Liu? Saan galing ang rumor? Nakakadiri talaga. Na-detect ang reputation level mo. Reputation level up. Kakaunti lang ang nakakaalam. Na ipamahagi na ang gold package. Gold quality agad sa level 1. Mukhang kailangan pang mag-effort. Power, 885 kilo. Isang ordinaryong estudyante. Walang family resources. Pero ganito na ang level niya. Kaya pala hindi siya marunong gumalang. Pumasok. Captain Jayang, tinawag mo ako. Kakasali pa lang sa team. Ang dami agad problema. May gusto ka bang i-explain? Marami, si Shen Lian, si Liu Yangde at ang mga sidikit niya. Oh, tama. Kasama rin si Wang Ren. Sabi ni Captain Shen, habang nagkakatulad, siguradong ikaw. Walang respeto sa nakakatanda. Yeli, binabalaan kita. Ayokong makakita ng paninira sa teammates. Ikaw mismo nagsabi niyan. Akala mo nagbibiro ako. Marami na akong nakita na may konting talent, tapos lumaki ang ulo. Hindi umiikot ang mundo sa iyo. Ang dami mong sinasabi, nakakainis. Ang hangin niya, ang antas na iyon hindi ang totoong lakas niya. 2 antas din siya. Kapag malakas, ganito ka dapat mapagmataas. Inaapi ang mahina. Hindi ka bagay sa school team. Wala akong oras sa mga lecture mo. Ikaw, karapat dapat bang pag-usapan ang mga patakaran sa akin? Verbal na kriminal ng lungsod ng Linhai. Henyo si Jiang Qingxiu. Nagdagdag ng 200 sa masamang puntos. Hindi alam ang sarili. Arena sa loob ng 5 minuto. Hindi kailangan gawing komplikado. Dito na lang, ayos? Pwede mo nang buksan ang golden gift pack. Tigilan mo yung pag-astang mataas, bigyan mo ng todo. Congrats, nakuha mo ang ETH Martial Talent. Immortal Golden Soul Level 1. Mabilis na pagsara ng sugat. Gun Martial Saint Body. Weapon bonus positibo 500. Interesante, pero di ka pa karapat dapat mag-ingay sa harap ko. Tapos na. Anong lakas iyon? Na-neutralize, tapos nananay mo. Chiang ang Trading Void Technique. Paano niya nagawang ganap kahit fragment lang? Anong klaseng halimaw ito? Ang galaw ng baril parang dragon. Gusto kong makita kung gaano kalakas. Jiang Xinseng, itong henyo parang peke. Ang breath technique at gun skill ko, hindi ko pa rin siya napabagsak. Wala nga siyang breath technique. Kung hindi lang walang baril ngayon siya, kailangan kitang paliparin. Napaso ang tuhod. Henyo, aalisin. Nagdagdag ng 8,000 sa masamang puntos. Si Yu Qianqian ba? Punta ka sa opisina ni Jiang Jingzhu. Pinasok ko siya ng walang malay. Ito ba ay E-level talent? Maliban kay Jiang Qingzhu, matagal na walang ganitong talento. Si Principal Li, parang hindi mapakali sa gabi. Dapat ilabas agad sa school team. Liu Shangshan, ang pinsan mong si Liu Yangde, kasalanan niya. Kung maghasik ka pa ng gulo, sabay kitang tatanggalin. Ayos, si Jiang Qingzhu na knockout ni Oh. Pwede mong gamitin ang 8,000 masamang puntos para upgrade lahat ng skills. Panalo, malinaw. Mahina lang siya. Pinalitan na dapat yung flowing fist. Kailangan din i-enhance ang breath technique. Kailangan magpalakas agad. System, 8,000 masamang puntos. Ibuhos lahat ng puntos sa skills. Kinonsumo ang masamang puntos. Immortal Horror Soul mo level 2 na. Jaya Olong Technique buong buo. Bagong talent, Soul Revival. Talagang ganitong training ang lakas. Nakaka-refresh talaga. Halos abot na sa 3rd level warrior ang lakas ko. Soul Revival go. Ikaw pala, si Jiang ang henyo, naparito para maghiganti. Naparito ako para magsorry. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa ospital. Hinayaan mo ang buling, gulo sa team. Taas noo kang magsermon sa akin pa. Sobrang pangit ng gun technique mo. Reaction mo parang dalawaghin ng net, bagal. Ikaw, feeling mo high class lady. Pag binugbog, susunod ka. Sobrang inutil mo.
Sinabi mong pangit ang gun skill ko. Mabagal ang reaction ko. Okay, so, turuan mo ako. Basta gumaling ang gun technique ko. Handa akong magawa ang lahat. O, ang lahat talaga? Pwede kong ipalit ang lowering secret book. Interesting, tuturuan kita bilang apprentice. Grabe, tunay na martial arts manual ito ng 3 realms. Astig ang babaeng ito. Isa lang ito sa mga libro. Sana matulungan ako ni sa bottleneck. Relax, ako bahala. Gagawin kitang pinakamalakas na gunner. Maski mga grade schooler gets ito. Tinalim ka pa, di mo daw gets. Jiang Qingzu, maski lola ko mas magaling mag-spear kaysa sayo. Ano ba ang pinag-aalinlangan mo? Nakakuha ng rare secret book. Dumagdag din sa masamang point sa pagtira kay Jiang Qingzu. Sulit ang deal na ito. Si Jiang Qingzu ba iyon? Bakit parang disheveled siya? Lumabas mula sa kwarto ni Ye. Ang henyo, bumagsak. Talagang tinalo ni Ye. Walang halaga ang sinasabi nila. Mas epektibo ang banat ni Ye kaysa lahat ng chismis. Gusto kong lumakas. Isa pa. Kalaban natin sa exchange match ay King Shan no Isa High School. Ang captain nila ay si Tang Yao, Little Master ng King Shan's Sword Pavilion. Sa panalo, may 1,000,000 Korean currency na reward, plus isang blood essence pill. Wow, treasure item. Napakahalaga nito, hirap makuha. Outstanding student sa event na ito. May dagdag na treasure item pa. Saktong, gusto ko both treasure at prize. Aalis tayo bukas ng umaga. All team members ready. Sino mang ihiya sa Linhai no Isa High School? Di ko siya patatawarin. Bukas ng umaga, darating na Linhai no Isa High. Pre-battle meeting ito. Sabihin ang opinion nyo, mga saling pusa lang. Maliban kay Jiang Qingzu ng Linhai City, wala nang ibang karapat dapat magpabunot ng espada. Talagang Little Master ng Sword Pavilion. Pero, may dagdag na pangalan sa official list ng Linhai no Isa High. Yilai, first level peak. Biglang lumitaw nung nakaraang linggo. Walang data ng nakaraang 3 taon. Kung may talento sa battle at style, di alam. Lahat hindi alam, dapat seryosohin. Sa ilalim ko, isang move lang walang laban. Huwag sayangin ng mga inutil ang oras ko. Hello, welcome sa King Shan no Isa High School. Malayo pa ang exchange match. Unahin ko kayong ipasyal sa campus. Walang problema. Sama-sama tayong mag-tour. Info, Yili, Martial Level 2nd Category 1. Current Evo Points isa 0, 200. Nung nagturo ako kay Jiang Jinsong, dumami ang masamang points. Kulang na lang level brave technique. Di na ako sasama. Punta muna ako sa hotel para magpahinga. Ito ang White Mist Frost Snow ng Jiang family. Matagal kong kinuha ito. Pasensya na. Hindi kaya makikita ng Jiang family ito. Relax, di naman nila ako papatayin. Salamat talaga. Kung may problema ka, tutulungan kita next time. Na-detect na hawak mo ang White Mist Rising Snow book. Mag-aral, mag-aral. Diretsong all-in ang style ko. Intindihin ang technique. Snow rising everywhere. Kailangan ng 1-0, 0-0-0 star points para mag-full. Ha 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 ha. Sige, ganyan lang. Panalo sa afternoon match. Rescue, kung sino mang sumubok sa akin mamamatay. Ito ay isang trap, gustong ubusin ang ating lakas. Dali. Grabe. Ito ang henyo ng Linhai City, si Jiang Qingzu. Malakas si Jiang. May gustong sumubok dyan, ibigay ko na lang ang chance. Ano kung henyo si Linhai? Walang backing, solo laban sa daan. Talo pa rin, at yung Yili. Sobrang tanga, baka dumaan lang sa likod. Tingnan ko lang kung sino ang gagalaw sa tao ko. Good. Ay, grabe, paano nangyari ito? Kakakuha lang niya ng White Mist Snow, buo na pala agad ngayon. Magandang laban palang simula. Lahat ng 100+ na tao binugbog ni Eli. Mga dumating si lahat kami sugatan. Nag-iisa niyang tinalo ang daan naming tao. Sobrang nakakatakot. Sa hapon, mag-forfeit na lang tayo. Sino ang nagsabing mag-forfeit? Pero siya mag-isa pa lang. Magaling naman. Pero di panalo. 1,000 draw bawat isa. 40 times sure win. Golden quality. Gusto lang niya mag-all-in. Pero di siya tanga. Subukan muna. Test lang. Congrats. Nakakuha ka ng purple quality treasure item. Harmony ring, effect sa 5 meter radius ng kalaban. Pilitang magluhod. Little Master ng Golden Sword Pavilion, maghanda kang lumuhod. Isang walang silbing pumasa lang dahil sa koneksyon. Karapat dapat ka bang tumayo sa harap ko? Mukhang, kailangan kitang turuan ng leksyon, bastos na batang amo. Isang palo lang luluhod ka na. Hindi ka nahihiya sa kayabangan mo. Tapos na ang giant sword move. Ganun ba? Umamin ka na. Ha! Ang gandang tanawin ng niebe.
Ang batang amo ng King Shan's World Pavilion. Mukhang isa ka ring walang kwenta. Kanina ang yabang mo ha. Subukan mo pang magyabang. Pinahiya sa harap ng lahat ang batang amo ng King Shan's World Pavilion. Dagdaga ang bad deed points ng 5,000. Yeli, hindi kita patatawarin. Ipinapahayag ko ngayon, Yeli ay direktang natanggap sa Wind and Cloud University. Itong slot na ito, hindi ba't napagkasunduan na ng pamilyang Yang? Ngayon, itong Yili, abala talaga ang taong ito. Hindi madaling kalabanin. Kuya, inagaw niya ang slot mo tapos mayabang pa. Kapag may martial exam, uhubarin ko ang damit niya. Isasabit sa tuktok ng bundok para ipahiya. Huwag kang mag-alala, tuturuan ko siya ng leksyon. Malalaman niyang hindi dapat minamaliit ang pamilyang Yang ng Shanzhao. Malapit na ang martial exam. Kung hindi ngayon, kailan pa? Gumamit ng 20,000 bad deed points. Tumaas sa level 3 ang martial level. Level 1, gumamit ng 5,000 bad deed points. Immortal Soul Shock, level 3 na ngayon. Bagong kakayahan, panlulokong mata. Pinapabuti ng panlulokong mata ang dynamic vision. Kayang tukuyin ang kasinungalingan, disgise at kahinaan. Interesante kung ganun. Hindi ko na kailangang mangamba sa mga kengkoy ng mental control. Hindi na ako maiinis. Tamang-tama, mapapasa ko ang martial exam. Ikaw ba yung iskolar na gumamit ng koneksyon? Huwag kang magpakita sa akin, may problema ka sa akin. Kung hindi, gusto kitang. Sorry ha, bata pa kapatid ko, walang alam. Huwag mong pansinin. Pero, gusto ko talagang makita ang galing mo, Yeli. Ang exam ngayon ay sa Lycian Secret Realm. Bawal lumaban sa labas ng field. Pero sa huling 6 na oras, pwede nang lumaban sa core area. Mukhang may problema si Yeli dito. Sige, anytime handa ako. Sakto, dagdag points din sa akin. Hinanap ko, ngayon lang tumambad. Nakuha ko ng walang hirap. Kita tayo sa core area. Sa huling 6 na oras. Siguraduhin ko pang makakapasok ka ng buhay, tapos babagsak kang patay. Sili, papatayin kita ngayon. Zangjaya Zhengming, ikaw ang umagaw ng slot ng kuya ko. Mayabang ka pa. Gusto kong makita kang nakatayo papasok, tapos nakahiga kang lalabas. Kayong dalawa, yabang nyo lang. Gagawin kitang desperado. Hindi mo hiling mamatay o mabuhay. Napakadali mong gawing katawa-tawa. Ano? Tikman mo ang kamatayan. Heh. Sobrang hina ng style mo. Aking mani, impossible. Nagawang saktan mo kapatid kong babae. Luhod ka at mag-sorry. Ah, ang aking paa. Itong halimaw na ito, tiyak na hindi lang ito level 1 o 2, mas mataas pa. Kayong mga batang mayaman, puro walang galang at walang modo. Lumayo kayo sa akin. Sobrang tinamaan ang magkapatid na Yang. Bad deed points panandang pandagdag 8,000. Boss, may masamang balita. Ang batang amo at ang dalagang Yang ay bugbog sa Lycian Secret Realm. Sina Feng-er at Wan-er, silang dalawa ang pinakamagaling sa Yang ng 10 taon. Sino ng sobrang yabang na yan? Boss, sabi raw Yeli pangalan niya. Sa nakaraang paligsahan, tinalo niya ang batang amo ng King Shan's World Pavilion. Inagaw niya ang slot ni Feng-er. Maski si Bunso ay naglalakas loob labanan ako. Mga taga-Yang, ipaabot ang utos. Mga martial artist ng Yang, magsama-sama. Patayin dapat si Yeli. Opo, dudurugin dapat si Yeli. Yeli, delikado na. Pati matatandang Yang pupunta para patayin ka. Ano kung Yang sila? Anong magagawa nila? AC, dagdag points na naman to. Malakas ang angkan ng Yang. Puro level 3 martial artists ang pinadala. Mas mabuting magtago ka muna. Sorry, sa buhay ni walang salitang takot. Yang Jayan, handa ka na ba sa paglipol? Puro walang kwenta Yang. Pati assassins ninyo, ang bagal pa. May hawak ang Yang ng Bloody Secret Technique. Pati assassins, level 3 martial artist. Hindi dapat maliitin. Ano kung level 3 sila? Pati Lason, Kebs. Sila na una magpadala ng assassin. Huwag niyo ko sisihin kung ubos kayo. Ngayon, talagang tatapusin ko na sila. Yung maliliit na Yang, pampagana lang. Ibagsak ang Yang clan. Bakit gusto mong upakan ang Yang? Malakas naman sila. Huwag na tayong sumugal. Isa lang namang assassination ito. Iwasan na lang natin. Kung pinapapatay na nila ako, hindi ako titigil. Kesa sila ang laging gumagawa ng lihim sa likod ko. Mas mabuting mauna na ako. Ubos na sila sa base nila. Wala nang problema pang future. Ingat ka. Mahilig sa patagong laban ha. Ikaw yung walang kwenta dyan. Sinira mo mga tao ng Yang. Ngayon, pupugutan na kita. Yang family nyo, puro pang traidor lang ang diskarte. Papatunayan kung kaya kitang harapin ng patas. Luhod at tanggapin ang kamatayan. Pagbigyan kitang mamatay ng mabilis. Ganito lang pala kakaya. Mukha ka nga, tingnan mo sarili mo. Yang Li, pamilyang Yang ang nag-umpisa. Pati Lason, naka-ambush pa. Akala nyo madali kaming takutin. Wala ka dito pakialam. Miss Yang, ang laki ng ulo mo. Kung may alam ka, tumabi ka na lang, bago pa kita isali sa away. Ano? Nagawa pa niyang lutasin ang laso ng Yang. Patayin mo na yan, Yaya, lakas neto. Ano kang klaseng halimaw ka?
Ampon ng Yang, may tanong ka pa sa sikreto ko. Level 3 martial artist ako ng Yang. May lakas ng loob kang patayin ako. Boss namin, hindi ka papatawarin. Sakto, kaya nga ako nandito para durugin kayo. Nakapatay ng 3,000. Martial bad deed points panandang pandagdag 5,000. Naipadala na ang gold quality reward pack. Tingnan natin, ano kayang magandang item ang lalabas ngayon. Walang amang ulila. Naglakas loob kalabanin ang Yang. Sisiguraduhin kong durugin ka ngayon. Papatayin ang basura niyang grupo. Dahil sa'yo naduwag ang Yang. Galing ng Yang, matatapang lang kapag mahina kalaban. Yeli, ako na bahala dito. Yeah. Papatayin kita ngayon. Gagamitin ko dugo at laman mo para kay Feng-er at Wan-er. Tanda, ang kapal ng mukha mo. Puro butas ang depensa. Masyado ka pang mahina para practicean ko. Bakit mo alam ang sikreto ng Yang clan technique? Kanina ang yabang mo, diba? Tahol ka pa ulit dyan. Pamilyang Yang, hindi papatawarin ang walang kwentang yan. Isa na namang Yang, isa ring pinapatay ko. Dumami man, ubus yan lahat. Nakahold pa ang gold quality reward pack. Pero, ngayon, yung mga tauhan ng Yang madali ng kalabanin. Pero boss ng Yang, isa ring martial artist yun. Mayroon pa siyang maraming gwardiya at matatandang tagapagtanggol. Kahit gaano kami kalakas ni Jiang Qingsu, hindi namin kakayanin ang sunod-sunod na laban. Panahon na para buksan ang gift pack. Golden gift pack na binuksan. Nakakuha ka ng isa level na martial arts talent, Soul Master. Pwede kang makipagkasundo ng buhay o kamatayan sa mga kaluluwa. Magsisilbi sila sa'yo, ang kaluluwa ay di na muling isisilang. Interesante. Ngayon, hawak ko na ang daan-daang libong sundalong multo. Ano pa ang dapat kong katakutan? Mga masasamang espiritu, lapit dito. Silly, ang tapang mo lagpas-lagpas na talaga. Talagang minaliit kita dati. Wala nang natirang malakas dito. Sabi ng padre de pamilya, ang mga ordinaryong tao na gaya mo, ay dapat magsilbing aso ng pamilyang Yang. Sobra naman kayong mang-api, Yang family. Kung di kaya, wala nang ibang paraan kundi lumaban. Yesue, Jiang Qingsu. Ikaw ang panganay ng Jiang family, at number 1 genius ng lungsod ng Linhai. Pero nakihalubilo ka pa sa basura na ganito. Nakakahiya sa Jiang family nyo. Kung hindi dahil sa mga basurang gaya nyo, kami ang mahihiya. Ipaalam sa padre de pamilya. Natalo ni Ye si na Elder Yang Kun at Yang Li. Ngayon, si Elder Yang Rong na lang ang natira. Mukhang mahirap kalabanin si Eli. Anong gagawin natin, padre de pamilya? Ikaw na ba mismo ang lalaban? Mukhang kailangan kong harapin mismo si Eli. Yang Jian, Yang Kun. Impossible. Anong klaseng salamang ka ito? Mamatay ka na. Tumigil ka na sa pagsasayang ng lakas. Lahat sila ay mga ghost soldiers ko na ngayon. Impossible. Ano ka talagang nilalang? Ang mga elder ng Yang family, ganyan lang pala? Pawang mga inutil. Isang multo lang, natakot na kayo at naihi sa pantalon. Yeli, huwag kang magpakasaya. Ang padre de pamilya ay nag-ensayo ng 100 taon. Kung papatayin mo ako, siguradong dudurugin ka niya hanggang mawalan ka ng libingan. Sana ang galing ng Yang family ay kasing tibay ng mga bibig ninyong napakatigas. Yeli, sumuko ka na kung gusto mong mabuhay, kundi. Yeli, huwag mo na akong alalahanin. Yeli, pinatay mo ang anak ng Yang family. Binastos mo ang reputasyon ng Yang family. Kung may isip ka, ibaba mo ang sandata mo at magmakaawa. Kung hindi, papatayin ko ng marahas ang kasintahan mo. Una, hindi ako susuko na parang walang laban. Pangalawa, hindi ko siya nobyo. Yeli, wag mo akong alalahanin. Pangatlo, ikaw ang mamamatay ng malupit. Huwag mo akong patayin, elder ako ng Yang family. Puro kayong marunong lang sa madayang atake, mga walang kwenta. Makinig ka. Pagdating ng padre de pamilya, lahat kayo mamamatay. Sa Yang family, bibig nyo lang ang matigas. Tinalo ang martial artist na tagpo 3, stage 7. Evil points panandang pandagdag 8,000. Kasalukuyang evil points, 25,500. Ganito pala ang feeling ng mayaman. Ang saya. Masama, baka dadating na ang padre de pamilya ng Yang family. Isa siyang 5th level martial artist na higit 100 taon na. Ano kung matanda na siya, siyan ihahatid ko rin siyang palipad. Hindi, kanina parang may dumating na bangka dito. Baka nagkukunwari lang sila. Pasukin natin at tingnan para malaman. Mukhang ito ang library ng Yang family. Walang nagtago o gumamit ng ilusyon dito. Mag-ingat ka, baka may patibong dyan. Relax, alam ko ang ginagawa ko. Baka ito ang secret treasure room ng Yang family. Nagulat ako, Snow Mountain Body Training Scroll pala ito.
Nasa Yang family ang kalahating bahagi ng scroll. Ibig mong sabihin, may kalahati pa? Esan, may kalahating scroll ng Snow Mountain body training sa Giant family. Ngunit hindi na nila natagpuan ang natitirang kalahati. Sa loob ng isang siglo, isa lang ang naging genius ng Giant family na nakatapos ng Snow Mountain body training sa pamamagitan ng kalahati ng scroll. Na-detect, gumasta ng 17,000 evil points para sa Snow Mountain body training scroll. Naging full master ka na, since sobrang bihira at mahirap ito. Siyempre, go big tayo. Kung hindi, kailan pa ako makakabuo ng goal? Snow Mountain body training, natapos ko na ng buo. Tumaas na ang martial level mo sa stage 3, level 2. Sobrang saya. Dahil sa Snow Mountain body training, napalakas agad ang katawan ko. Kayang-kaya kong talunin ang mga ka-level ko. May resistensya pa ako sa matinding lamig, ang saya. Na-master mo na agad, madali lang. Noong huli, ang White Mist, Snow ng Giant family. Na-master ko rin agad yun. Si ay sadyang gifted. Nakakatakot siya. Mas kahanga-hanga pa siya kaysa sa genius ng Giant family ng isang siglo. Mas malupit siya. Ano nangyayari? Naku, parang guguho na rito. Isusugal ang buhay para sa kalahating scroll. Super tanga naman, mamamatay na lang kayo dito. Hawakan mo ako. Ako ang manonood ng daan. Doon tayo, may vent na daanan. Akala nyo ba makakatakas kayo? Malapit na gumuho, mamamatay kayong lahat dito. Magsilbing alay sa mga yang. Ikaw ba ang padre de pamilya ng yang family? Lumabas ka rin wakas. Hindi ko inasahan na makatakas ka sa secret chamber. Swerte mo na lang, yung madayang taktika mo, walang kwenta yan sa akin. Pinapatay mo ang mga anak ng yang family. Gagawin kitang handog sa mga ninuno namin. Nako, natapos na niya ang blood burn technique. Ano kung full level na yung tanda na yan? Mayabang na bata. Malakas nga pala ang teknike ng matandang ito. Ang mutation steel, nahihirapan ako. Ang tanda may ibubuga pa talaga. Paano na lang napigilan ng katawan mo ang blood burn ng yang? Ang malamig niyang enerhiya, napapahina ang dugo ko. Isang ordinaryong tao. Bakit napakalakas ng katawan niya at kayang labanan ang teknike ko? Bakit puro mayayamang pamilya lang ang pwedeng mag-ensayo ng mga teknike? Bawal ba ang mga ordinaryong tao? Itong tanda, ang babaw ng pagkakaunawa mo. Natutunan mo talaga ang Snow Mountain body training. Imposible yan. Kalahating scroll lang naman yan. Tanda, ngayong araw, ihahatid kita sa kabilang buhay. Tikman mo ang ultimate secret technique ng yang family ngayon. Mamatay ka na. Mag-ingat ka sa gabi. Hindi dapat maliitin ang lakas ng pamilya yang. Walang kwenta, ang mga simpleng galaw mo hindi sapat laban sa akin. Ngayon, gusto kitang patayin dito. Subukan ko yung bagong aral kong teknike. Ihatid kita sa kabilang buhay, Lausan. Yeah. Imposible, walang nakabuta sa secret teknike ng yang. Tapos na. Hay, hindi pwede. Sinabi ko na sa'yo noon pa, ang tanda mo, mahilig kang magpanggap. Hayaan kitang sumikat, sandali lang. Mga tao to ng Kingibiru, kilala kita. Isa kang guro sa Fengyun University. Mamaya na ang usapan. Gusto ko munang tapusin ang matandang yan ngayon. Hulihin niyo agad ang batang to. Pinatay niya lahat ng miyembro ng yang family. Sinubukan akong patayin ng yang family sa martial exam. Pinaulanan pa nila ako ng mga assassin. Self-defense lang lahat yon. Nilinis ko lang ang mga salot na iyan sa lugar na to. Talagang dapat na parusahan ang yang family. Yuwang, ikaw, tutulungan mo ba talagang batang iyan na patayin ako? Huwag mong kalimutan noon. Sinabi mo na to mismo. Teka, bakit? Nagbago ka ng isip ngayon? Ang yang family, kami na ang bahala dyan. Pero ngayong gabi, kailangan mong sumama sa akin. Anong binabalak mo para di ka makatakas? Sasamahan kita sa Fengyun University para mag-report. Hindi naman kailangan ng ganyang kalaking eksena para anyayahan ako sa school, di ba? Tunay ngang makasalanan ang yang family. Sumama ka na lang sa amin ng kusa. O kailangan pa bang gumalaw ang Kingibiru? Hahaha, henerasyon ng mga martial artist ang yang family. Pero natalo kami ng batang to ngayon. Huwag niyong sirain ang pangalan ng yang family. Patay na lang siya ng ganun kadali. Isang kilalang pamilya. Matigas ang ulo niya, mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Swerte ang matatanda ngayon. Tapos na ang usapin sa yang family. Ngayon, sasama ka na sa amin. Yeli, kaklase, base sa mga nagawa mo sa tournament at exams. Plano ka naming tanggapin agad sa Kingibiru. Na-detect ang level ng masamang pangalan mo. Tumaas, Evil Fame level 2. Sikat ka na sa Yunsong Province. Maaaring makakuha ng treasure items ang lahat ng high schools. Di ko inaasahan, tumaas pa masamang reputasyon ko. Nakabuti lang sa matandang yang. Kung napatay ko pa siya, mas malaki sana ang nakuha kong points. Bakit niyo ako kailangan dito? Gagawin niyo ba akong intern? Hindi, syempre hindi.
Alam mo naman, Kinyi-Buru, ang dalubhasa sa pagharap ng mga kakaiba at kalokohan, kasama ng mga kaso na sanhi ng mga may kakayahan. Pero sa pagkakataong to, Yeli, gusto naming ipakikiusap ang tulong mo. Di ako interesado sa libreng libor. Ayokong magtrabaho ng libre. Nahirapan na lang ang chief ng Shanzhou City. Evo points plus 400. Hindi ganun. Bibigay talaga namin ang pinakamagandang reward sa'yo. Mapa-secret skills o weapons. Kayang ibigay ng Kinyi-Buru. Siguradong ibibigay. Mukhang interesante, sige ikwento mo. Lately, may ilang estudyante ng Fengyun University nakaranas ng atake mula sa mga miyembro ng Beast God Cult. Halang ang bituka ng mga yon. Dark ang mga martial artist. Ninanakaw ang mga martial arts secrets. Malaking banta na sila sa martial arts world ng buong Yunsong Province. Kailangan namin ng isang malakas na tulad mo. Tulungan mo kaming tuluyang burahin ang Beast God Cult. Ito ang program ng Fengyun University at Kinyi-Buru. Ikaw ang unang napili naming top talent. Maganda rin ang mga kondisyon na written dito. At pwede mong gamitin ang top secret weapons at skills ng Kinyi-Buru. Mukhang exciting ang Beast God Cult. Maraming points siguradong makukuha ko dyan. Bakit ang bait nyo ngayon? Basta sasama ka lang sa mga misyon ng Kinyi-Buru. May mga benepisyo ka na, may dagdag na rewards pa, gaya ng top-level weapons at secret manuals. Pero kailangan mo munang pumasok sa Fengyun University para mag-training. Mga tao ng Kinyi-Buru ang mag-aabiso sa'yo pag handa ka na. Interesting. Sige, tatanggapin ko ang trabahong to. So, ito pala ang Fengyun University. Hindi nagpapatalo bilang top martial arts university. Ang tindi ng dating dito. Hi, bagong estudyante ka ba? Si Yili. Sino ka? Master. Yili, ito si Senior Lin, si Lin Yin. Siya ang magtutor sa'yo sa school. Bakit ka pa nasa kotse? Kailangan kong umuwi agad sa Jiang family. May emergency sa bahay, ako ang kailangan. Kita-kits na lang sa Fengyun University. Umalis na ang isang iyon. Hindi pa ako sanay na wala siya dito. Halika na, lakad tayo. Ikot kita dito. Ito ang Gudao Tower. Lugar ito para sa mga estudyante ng Fengyun University na gustong mag-practice. Mas mataas ang floor, mas mataas na level. Mas grabe pa sa practice room sa Linhai no Isahay. Tunay ng astig ang Fengyun University. Uy kaklase, hi, magpapa-level test ka ba? Ito ang test crystal. Pang-detect ng lakas mo. Dito ka bibigyan ng sarili mong practice room. Basta 3 stages below, basagin mo lang, sapat na. Anong klaseng halimaw to? Bukod kay Weng, wala pang nakabasag nito. Test crystal. Sino nga ba talaga siya? Lumayo ka sa akin. Ah, Zhao Lanhai, ikaw. Huwag mong lapitan to. Oy, Junior Xu, samahan mo ako sa mission team tayo. May slot ako para sa 5 Emperor's Baptism. Isa, ibibigay ko sa'yo. Hoy, kung manligaw ka, sa likod ng puno ka na lang. Huwag kang istorbo rito. Sino ka ba? Pakialam mo sa buhay ko? Hindi ako interesado. Pero istorbo ka na. Mukhang mga spoiled brats lang ang mga to. Tamang dagdag points na naman. Isang fearless na naman. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para malaman mo ang lakas ng Zhao family. Karapat dapat ka ba tawaging Zhao? Yeah. Ganyan lang pala galaw mo, hambog ka pa. Ikaw, sino ka ba? Hindi kita patatawarin. Hintayin mo ako. Sino ba talaga ang Yeli na to? Bakit niya natalo ng ganun kadali si Zhao Lanhai? Di siya pang 3 He o 4 TE stage lang. Natalo niya top 1-0 ng Fengyun ranking. Evo points plus 800. Salamat sa tulong mo. Di ko alam paano magpapasalamat. Ano pangalan mo, kaklase? Ako nga pala si Xuying. Second year ako dito. Su, gusto mong magpasalamat? Magluhod ka na lang. Ha? Pinapaluhod mo upper class woman sa'yo. Evo points plus 50. Parang boring ang ganitong kalaban. Nagbiro lang naman ako. Ba't mo sineryoso agad? Su, okay ka lang ba? Ate Lee, ano ba yung 5 Emperor's Baptism? Isa 0 slots lang daw ang 5 baptism. Kailangan mong talunin ang top 1-0 ng Fengyun ranking. Saka ka lang makakakuha ng reward, alimagi at pagbubuo ng pundasyon. Gusto mong sumubok? Kailangan mong tapusin ang isang high-level na quest. Kailangan mo ng challenge pass. Maganda rin ang gantimpala. Maging top 1-0. Parang madali lang yan. Kakapasok mo pa lang, Maaga pa para sumabak ka sa fierce ranking. Sino may sabing gusto kong sumabak sa fierce ranking? Gusto kong sumali sa Emperor Baptism. Send, hinahanap mo po ako. Narinig ko may bagong estudyante raw sa campus. Tama, may freshman na tinatawag na Yeli. Sabi nila sa exam at theory outs. Natalo niya si Tang Yao ng King Shan's World Pavilion. At pati ang magkapatid na yang ng yang family ng Mountain State. Mukhang hindi basta-basta yan. Dumating na ba yung bagay mula Beast God Cult?
bukas daw ipapadala. Pero pinapaalala ng messenger ng code na alisin agad ni Saint ang mga panganib sa paligid niya para maging maayos ang partnership. Kailangan ko bang harapin siya, Saint? Subukan mong alamin kung gaano siya kalakas. Hindi ko kayo bibigin. Yeli, kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo ako kayang paalisin. Nag-check ka ba ng bagong quest? Ang task na ito, solo mong papatayin ang three-headed wolf sa dungeon. Makakakuha ka ng pass para sumali sa fierce ranking. Sorry. Akin ang quest na to. Siya si Zhang Tao. Rank 13 sa fierce ranking. Hahaha, kung alam mo ang lugar mo, umalis ka na. Kung hindi, aalis kang gumagapang. Ayoko sa mga sumisingit. Umalis ka na. Sino tong inutil na nagtangkang pagalitan si Tao? Gusto mo talagang mamatay, ha? Papaluhurin kita ngayon at ipapalinis ang sapatos ko. Sabi ko na, pinakaayaw ko sa mga sumisingit. Natalo ang estudyanteng rank 13 sa fierce ranking. Positibo 600 sa evil points. Kukunin ko ang quest. Pakialagaan mo na lang yung tatlong iyon. Ni mga patpatik na lobo humahad lang pa. Ang bagal nyo. Galaw na. Pumatay ng three-headed wolf, fertile beast. Positibo 700 sa evil points. Ganito pala kadali, parang kulang pa. Ano kayang galing ng mga nasa fierce ranking? Grebe. Pinatay ang three-headed wolf. Anong klaseng monster yung tao na iyon? Nag-solo kill pa siya sa three-headed wolf. Pwede ko na bang kunin ang challenge pass ngayon? Hetong challenge pass mo. Bagito pa lang ang bilis tapusin ng quest. Baka sinwerte lang siya. Siguro sugatan na yung lobo na iyon. Ayoko mag-aksaya ng oras sa mahina. Lakas ng loob mong sumubok sa akin. Ang talo, magpapatalo at aalis sa Invincible Baptism. Ayos yan, interesting. Basta sinabi mo yan, ha? Grebe, siya si Kuya Lee, rank 8 ng fierce ranking. Sino ba tong bagitong to? Ang tapang niyang hamunin si Kuya Lee. Parang nagpasapak lang siya. Pwede ka pa bumawi ngayon. Hindi ka ba nahihiya sa yabang mo? Narinig ko pinabagsak mo sila sa Ulanhay at Sang Tao. Mga inutil na lang sila, natural lang na matalo sila sayo. Pero ako, hindi mo ako kayang talunin. Mukhang magaling ka rin talaga. Isa pa, hindi pa ako talo. Sino ka ba talaga? Gusto mo ng laban, sige lang. Kung susuko ka, hindi kita pipigilan. Talo na ako, mas malakas ka. Saludo ako sayo. Nag-surrender si Kuya Lee. Nagbow pa siya. Yan ang tunay na mandirigma. Kaya niyang umamin ng talo at magbigay respeto. Natalo ang estudyanteng rank 8 ng fierce ranking. Positibo siyang 00 sa evil points. Mukhang hindi naman siya talaga nagpapabida sa akin. Mukhang marunong din siyang tumanggap ng pagkatalo. Umamin ng pagkatalo, di naman nakakahiya yun. Grabe, si Cynthia Nyang. Hindi ba nakasara si Cynthia Nyang? Tapos na siguro ang training niya. Si Cynthia Lee mas malakas pa sa akin. Ha? What the? Anong balak mo? Sa malakas lang pwede makipaglaban. Hindi ko alam sino ka, pero nakakainis lang tignan ka. Hinahamon ka ng Saint. Winner ng 5 sa baptism makakakuha ng 6 na po ng core resources. Talo, out sa baptism. 6 na po, mukha ng malaki yan. Pero pwede naman all in. Kung paglalabanan natin, all in na. Kaya mo ba? Hahaha, astig ka. Gustong gusto ko yung tapang mo. All resources tayo. Winner takes all. Kita tayo sa 5 Emperor's Baptism. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tandaan ko yan. Nainis lang ako sa pagkabuli niya. Walang kinalaman sa'yo. Alam kong mabait ka, pero ganito ka, hindi ka patatawarin ng prince. Ayaw niya may karibal sa ranking niya. Ito ang secret manual ng Storm Techniques. Bayad ko yan para sa tulong mo.
Hindi nga siya magaling, pero hindi rin siya masama. Binigay mo sa akin ang manual. Di ka ba natatakot kay Saint? Kita naman hindi siya mabait. Hindi naman talaga masama si Saint. Gusto lang talaga niyang maging number 1. Kaya siya naliligaw ng landas. Naliligaw ng landas? Anong ginawa niya? Hindi ko na madagdag pa. Tulungan mo siya, please. Ayokong magkamali pa si Saint. Sige, tatanggapin ko ang manual mo. Salamat. Detektado. Gamitin ang storm step. 4,000 Hz ang gastos. Gagamitin mo ba for cultivation? Saktong nakuha, max ko na agad. Ano? Paano nangyari to? Ilang minuto lang, tapos na agad siya mag-practice. Sino talaga siya? Sobrang bilis niya matuto. Napaperpekto mo na ang storm step. Aba, sino na namang pasaway? Binato ang salamin. Pag nahanap kita, bawasan ko grades mo. Yeli, mamamatay ka sa kamay ko ngayon. Ngayon, lagot ka. Patay ka sa akin. Ganun lang. Anong teknik yan? Di ko makita galaw niya. Tigas pa rin ulo mo. Mamatay ka dyan. Tandaan mo to, ganito ang napapala ng mayabang. Simula na ang 5th baptism. Yeli, sana makalabas ka ng buhay. Ang mga espiritual na damong ito ay kayang magpalamig ng lamig. Iwan mo na lang dito ang mga espiritual na damo, bata. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa Secret Realm ngayon. Ngayon ko lang narinig na may kasama pang yaya sa pagbibinyag ng 5 emperador. Hinahanap mo ang kamatayan. Hoya! Ang sakit niyan. Isang grupo ng mga walang kwenta. Ikaw, anong klaseng nilalang ka? Una, hindi ako halimaw. Pangalawa, ikaw ang unang nagpasimuno. Mali ako, mali ako. Lahat ng espiritual na damo iyon na. Patawarin mo na ako. Tinalo ang estudyanteng pang-siyam sa ranggo. Dagdag 300 sa evil value. Tama nga, umangat ang ranggo ko. Wala nang saysay talunin ang mga mahihinang to. Sige na, hayaan na lang. Ito ang 1,000 taon na fire spirit grass. Kayang palakasin ang katawan, nakakatulong din laban sa sunog. Pasensya na, Yeli. Akin na tong espiritual na damo. Mukhang may ibubuga rin siya. Pero di pa rin kami magka-level. Sa loob ng Secret Realm, ang malakas ang siyang nakikinabang. Mas alam mo dapat yan kaysa sa akin. Sige, tingnan natin. Gusto kong makita ang kakayahan mo, baguhan. Nakikipag-agawan ka pa. Wahaha. Tamang-tama, magaling din ako sa baril. Isang swerte lang na tao ka, di ka bagay makipaglaban sa akin. Marunong ka rin pala. Sana tugmasayabang mo yung lakas mo. Nakayanan mo ang attack ko. Ayos ka rin ah. Tanggapin mo ang kamatayan mo, gumagamit ng apoy pala siya. Nakakatuwa pero kulang pa. Tapos na, malayo pa. Ano, ang kamay at baril ko, nyelo na. Imposible, katawan ko ay sun element. Paano naging malakas ang lamig mo? Di ba pakpal ka kanina? Ngayon takot ka na. Ikaw, mababang uri ka lang. Papatayin kita. Ha, mamamatay na ako. Huwag mong sabihin di kita binalaan. Sumuko ka na habang pwede pa. Nasaktan mo ako. Yeah. Kung kaya kitang saktan, kaya rin kitang patayin. Ang kahihiyan kong tinanggap ngayon. Babalik ko sa iyo ng doble. Ang core resources ng 5 Emperador Baptism. Hindi yan para sa tulad mong hamak. Isang walang kwenta ang nagpapakilalang Senchild. Mukhang tira-tira ka lang. Hinto ka na, Son Senchild. Dagdag 600 sa evil value. Tatakas ka, di ganun kadali. Di ko akalaing may ganitong lugar. Lumakas talaga ako dito sa totem na to. Sinong naglakas loob pumasok sa Forbidden Area?
Sino ka ba? Ako ang lumikha ng Secret Realm ng 5 Emperador Baptism. Matandang Fenshan. Huwag mo akong idaan sa drama. Sa inyo ba talaga tong lugar na to? Ang yabang mo, bata ka. Tigil, matandang 1,000 taon. Dagdag 800 sa evil value. Nandito ako para kunin ang prize ko. Wala akong oras makipagdiskurso sa'yo. Haha. Matagal na kitang hinihintay. Teka, di kita intensyong hanapin. Kukunin ko lang ang Ice Fire Pearl. Sa likod mo, may 3 trial gates. Kung malampasan mo yun, ikaw ang bagong may-ari ng Ice Fire Pearl. Lahat ng gantimpala ng Teacher Emperor Baptism, sa'yo na. Pero pag di mo natapos, aagawin ko lahat ng lakas mo. Walang matitira sa'yo, magiging inutil ka. Hoy matanda, ka rin ba sa matinding pustahan? Bakit di man lang ko sinuwerte ngayon? Ikaw ang unang naglakas loob makipagpustahan sa akin. Ano ang pustahan? Mamaya, matatalo kita ng walang matirang suot. Pustahan tayong kaya kong wasakin ang 3 mudos mo. Pag natalo ako, kunin mo lahat ng powers ko. Pero pag ikaw ang natalo, kukunin ko lahat ng nasa sapatos ng 5 emperador. Biglang napunta sa matinding yelo dito. Marunong mamili ng lugar ang matandang to. Simpleng tricks lang yan. Yang mahinang formation lang ba ang sagabal sa akin? Natapos ang golden trial, dagdag 1,000 sa evil value. Sayang na trial. Sayang sa oras. Tamang-tama pampainit yung apoy mo. Akin ang tagumpay. Breaking formation, dagdag 900 sa evil value. Pababa ng pababa ang evil value. Yung huli nga 1,000 pa eh. Sana mas malakas naman ang kasunod. Gagamitin ko na lang speed move. Parang libreng panalo na to. Ito ba ang prize ng 5 Emperador Baptism? Perfect clear sa Ice Fire Trial Formation. Dagdag 1,500 sa evil value. Ang laki ng kita dito. Walang kahirap-hirap. Teka lang. Matanda, oras na para tuparin mo pangako mo. Sorry, bawal dalhin ang Fire Pearl. End. Subukan mong kunin. Natalo, nagbago ng isip. Matandang madiskarte ka talaga. Di ko inakala. May nakatapos ng 3 kong trial. Pero sayang, dito ka natitigil. Ano ba to? Hindi na makatayo ang matanda. Kailangan na ng tungkod. Ang yabang mo talaga. Ipakikita ko sa'yo ang 1,000 taon kong lakas. May angas din pala ang matandang to. Kung iba ka lang na estudyante, tinusta ka na siguro noon pa. Hindi basta-basta ang 1,000 taon niyang lakas. Nagkampante ako. Tapusin na natin to. Ganun ba? Paano nangyari yun? Nakayanan niya ang atake ko na 1,000 taon kong pinaghirapan? Ang sinungaling na matanda, mamatay ka na. Hindi ko inakalang kakayanin mo yon. Maling-mali ako sa'yo. Dapat sana, pinabayaan kitang mabuhay. Pero pilit mong ginalit ako. Wala akong awa ngayon. Hindi, ang 1,000 taon kong lakas. Impossible. Hindi ako papayag. Sinayang mo ang 1,000 taon kong pagtitiyaga. Tinalo si matandang Fenshan. Dagdag 5,000 sa evil value. A level secret skill detected. Visualization method. Tidal current di pa natutunan. Ayos, may secret skill pa nang tinalo ko ang matanda. Pero ngayon lang ako nakakita ng visualization method na manual. Kunin ko na lang muna to. Mainit din dito ah. Yeli, pinatay mo ang master ko. Inagaw ang lihim na kayamanan. Sinira mo ang 1,000 taon niyang paghihirap. Ngayon, papatayin talaga kita para makapaghiganti para sa master ko. Bayaran mo ang utang mo sa master ko. Di ko inakalang disciple ka ng matandang hong yan. Magkapareho talaga kayong duwag. Pinatay mo si master ko. Kinuha mo ang lakas niya. Ninakaw ang lihim na kayamanan. Ngayon, pupuksain kita.
Mukhang plano talaga lahat to ni Master. Walang hiya kayong mag-ama. Pareho kayong walang kwenta, ikaw at ang master mo. Ang Burning Heaven Fire technique ko, galing kay Master. Gamitin ko na para tapusin ka ngayon. Kahit marami kayo, baliwala, hindi ka pa rin marunong, inutil ka pa din. Layuan mo ako, hindi mo ko kaya. Ang mahina, siguradong patay. Mamatay ka. Anong klaseng spiritual herb? Saan nanggaling ang lakas na yan? Mali, hindi ito mukhang totoong gamot ng espiritu. Saan nakuha niya ang ganitong bagay? Hahaha, Yeli, papatayin kita, parang pagdurog lang ng langgam. Tama na ang mga kalokohan mo. Hindi pwede, kailangan ko pang makakuha ng limagi ngayon. Kung hindi, maubusan ako habang tumatagal. Sa huli, siguradong matatalo ako. Na-detect ang sikreto, dakilang alon ng dagat. Maaaring gamitin gamit ang 8,000 na puntos ng aksyon. Matutunan at unawain. Ito ba ang paraan ng pagninilay ng dakilang alon ng dagat? Huwag kang mabigla. Dito ang pinagmula ng paraan ng dakilang alon ng dagat. Buhay ka pa pala. Ito ay kaluluwa lang ni Lolo. Nadala lang din ako dito ng gaslaw ng sikreto. Ito na rin ang aking paliwanag na utang ko sa iyo. Paliwanag? Ang ibig mong sabihin ay huling habilin? Sinungaling ka, ano pa nga bang dapat ipaliwanag? Buong buhay ko, obsessed ako sa tuktok ng yelo at apoy. Nais kong suluhin ang kayamanan ng sikreto. Nawala ko ang prinsipyo. Natalo ako sa iyo. Tanggap ko, nakamit ko ang dakilang alon ng dagat ng aksidente. Pero hindi ko mahinuha ang diwa nito. Ngayon, ikaw ang nag-activate nito. Gawa ng tadhana. Hindi lakas ang sentro ng paraan na ito, kundi paggamit ng pagkakataon. Gamitin ang bigat ng alon para patibayin ang sariling enerhiya. Gamitin ang pagtaas-baba ng alon para baliin ang atake ng kalaban. May lakas ka ng yelo at apoy sa katawan. Kung mapag-isa mo iyon sa lakas ng alon, makakatulong ito sa isa't isa. Bakit mo ako tinutulungan? Bagaman may malalim akong obsession, pinahahalagahan ko pa rin ang talento. Bihira ang tulad mong henyo sa isang siglo. Hindi dapat masayang dahil lang hindi mo alam ang paraan ng alon. Sayang ang pagkakataon mo, at may utang akong pangako sa'yo. Tuturuan kitang maunawaan ang simula. Bilang kabayaran na rin, para makuha ang paraan ng alon. Hindi sapat ang pagtuturo lang. Fisherman, ikaw pala? Kung gusto mong tunay na kontrolin ang tubig dagat, kailangan matutunan mo ang tatlong kong galaw. Una, disyertong libong kalangitan. Pangalawa, bagsak alon libong puwersa. Matanda, marunong ka pala. Ganoon pala, lakas ng alon, pang-atake o depensa, maaaring malambot o matatag. Pangatlo, dagat na may libo-libong ilog. Pahiram muna ng lakas ng alon, gamitin ko ang yelo at apoy. Ayos, nakuha mo na ang paunang paraan ng dakilang alon ng dagat, ang pagkontrol sa tubig dagat. Naka-unlock na. Mag-ensayo ka araw-araw para magamit mo ang lakas ng alon ng mundo. Magsisilbi kang magaling sa mundo ng martial arts. Congrats, nakuha mo na ang paraan ng alon. Nabuksan mo na rin ang pagkontrol sa tubig dagat. Natapos na ang obsesyon ni Lolo. Panahon na para maglaho na ang aking kaluluwa. Magpahinga pagkatapos. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag mong tularan ang pagkakamali ko. Huwag magpaalipin sa obsession. Matagumpay mong naintindihan ang paraan ng dakilang alon ng dagat. Natuklasan mo ang limagi water control. Tama, grabe ang lakas na ito. Yeli, mamatay ka na. Yung kunwari kang patay kanina. Ano, natakot ka? Ba't nagmamadali ka? Tapusin na kita. Bigyan kita ng tingin para makahinga ka pa. Huminga. Gusto mo lang mamatay. Nagpapanggap ka sa harap ko. Akala mo nanalo ka sa guro ko, panalo ka na sa lahat. Yung pagkatalo ng guro mo, madali lang iyon. Ikaw, wala kang ang karapatang seryosohin kita. Ako ang pinakatop sa floating cloud rank. Hindi kita hahayaang kunin ang mga akin. Ang kinin ang akin. Water control. Sip-sip. Hindi, impossible. Anong klaseng lakas ito? Bakit yung fire devouring technique ko napigilan? Ako pa naman ang una sa wine cloud rank. Hindi ako pwedeng matalo. O ano? Banayad na santo, kaya mo pa bang tanggapin ang ataking ito? Impossible. Isa kang masamang sekta. Natalo ang una sa wine cloud rank. Nadagdagang 3,000 ang bad deeds value. Sabi ko na, wala kang ang karapatang seryosohin kita. Ang pagpatay sa'yo, parang wala lang sa akin. Pero dahil kay Lihaw, papalampasin kita ngayon. Lihaw, isa kang inutil na basura. Mas walang kwenta ka pa kaysa sa kanya. Pero ngayong araw, palalampasin kita. Kahit hindi mo ako patayin, hindi pa rin kita titigilan. Babalikan ko lahat ng nawala sa akin. Ibabalik ko ng doble. Ibabalik mo. Kaya mong gawin yan? Simula ngayon, kung magkalakas loob ka pang guluhin ako o si Lihaw, o mang-api sa school, sisiguraduhin kong mabubura ka talaga. Hahaha, Yeli, akala mo panalo ka na? Isang simpleng emperor baptism lang yan. Akala mo pwede ka nang maging hari? Nakakatawa, ang sect ng Beast God hindi tumitigil. Marami ring estudyante sa Wine Cloud University na sinasaktan ng mga masamang sekta ng Beast God. Beast God sect, ikaw ba yun? Anong bagay ito? Ang hirap laruin. Ay, nakatakas siya. Ano to? Mukhang napakalalim na ng impluensya ng Beast God sect sa Wine Cloud University.
Nakikipag-ugnayan pa kay Holiso ng Tianyang. Hindi dapat baliwalain ito. Kailangan kong sabihin agad kina Yuen pagbalik ko. Yili! Masama ang nangyari sa gabi. Ano yun? Bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Masama, may biglang lumitaw na halimaw sa school. Ano? Grabe, ngayon lang ako nakakita ng tunay na halimaw. Naku, papunta na siya rito. Tikman mo ang suntok ko. Lihaw, gumaling ka na ba? Sa wakas, bumalik ka rin sa gabi. Ang lakas ng halimaw na to, balot siya ng matibay na baluti, hindi tinatabla ng armas. Kaming mga guro, hindi siya mapigilan kahit magtulungan. Kung magtutuloy pa to, mas maraming estudyante ang masasaktan. Ingat lang. Ate Lixu, ikaw muna mag-rescue sa mga guro at estudyante. Kami ni Lihaw dito muna kami. Sige, ako ang bahala. Kayo rin, huwag pilitin kung hindi kaya. Halimaw, ako ang kalaban mo. Hindi ko siya mabasa. Anak nang, kailangan kong maghanap ng paraan para madistract siya. Hindi siya dapat umatake pa sa iba. Nakakainis. Malayo pa maabot ang needed points ko. Kailangan ko siyang pagurin unti-unti. Lihaw, ingat ka. Saludo. Yuen. May halimaw din ang naglakas loob sa Fengyun University. Lolo, ba't ka nandito? Sinabihan ako ni Inyon, may halimaw daw pumasok sa main campus. Kung nahuli pa ako ng konti, baka nalagay ka na sa panganib. Hindi mahina ang halimaw na to. Sa inyo, hindi niyo siya mapipigilan. Prof. Su, anong gagawin natin? Puno ng baluti ang buong katawan niya, hindi tinatabla ng armas. Hindi maapektuhan kahit anong gawin. Yeli, huminahon ka. Gamitin mo yung natutunan mong Seawater Command at suportahan ako. Lihaw, ikaw ang aagaw ng atensyon niya. Hanapin ang timing, tamaan mo ang joints niya sa mga braso at paa. Guluhin mo ang atake niya. Sage, Seawater Command, Wave Surge. Bumagsak ka. Lihaw, ngayon na. Tanggapin mo to. Lolo, ngayon na. Sea embraces all. Hiya. Hindi ako naniniwala na di kita kayang tapusin. Nagtagumpay tayo. Matinding laban iyon. Hindi pa sapat ang points ko para mag-level up. Sobrang lupit nito. Kumusta? May nasaktan ba sa inyo? Walang malala, relax lang. Kaunting sugat lang. Ayos ang ginawa nyo ngayon. Pag-uwi natin, I request ko ng special na award sa Kiniburu. Kung di ako nagkakamali, ang Fengyun University may external shield. Kahit strongest na halimaw, hirap pa rin pasukin. Bakit nangyari ngayon to? Iyan din ang gusto kong itanong. May kakaiba talaga. Sa tingin ko may nangyayari. Ito ba si Yeli? Siya nga, sabi ng Martial Emperor Baptism, tinalo niya si Tianyang Shengzi. Kasama siya sa pagtaboy sa halimaw. Ay, bigla akong sumikat. Pero astig palang sumikat ng ganito. Yili! Yili! Oh, saan na nga ulit tayo? Nabanggit mo yung Shengzi ah. Nga, ayun, ganun na nga ang nangyari. No, isa pa naman sa Fengyun rankings. Nakipag-aliansa pa sa masasamang grupo. Sino ba nakakaalam? Baka naakit siya o gusto ng power ng Beast God Sect para manatiling no isa siguro. Akala ko babait pa siya, pero patay na siya ngayon. Wala na ring saysay ang usapan. O baka may saysay pa. Oh, ang connivance niya sa Beast God Sect. Sigurado akong hindi lang siya ang may gawa. Ibig mo bang sabihin, may kakutsaba sa loob ng school para sa Beast God Sect? Ha? Lihaw, ayos ka lang ba? Di pa magaling sugat mo ba? Di naman, di ko lang napansin kanina. Sorry. Ah, Lihaw, nabanggit mo si Shengzi Gustong. Yes, tama. Okay, padating na kami. Yeli, may tawag galing King Yuburu. Pinapatawag tayo sa Udalo Conference Room. Nandun sila naghihintay. Upo muna kayo, dinala ko kayo dito. Dahil sa mga taga King Yuburu, may bagong natagpuan malapit sa butas ng shield. Teka, hindi ba ito? Yeli, kilala mo ba to? Nakuha ko ito mula kay Tianyang Shengzi. Talagang may kakutsaba dito. Pero paano natin siya mahahanap? Wala pa akong nakuha na treasure. Titignan ko kung anong makukuha ko. Sige, go lang. Congrats, nakuha mo ang tracking bracelet. Kayang hanapin at allocate nito ang pinagmulan ng aura. Accurate itong makatrack ng natitirang aura. Salamat, Cieli. Ipakita mo kay master ko ito. Baka may matuklasan siya. Yeli, kumusta? May napansin ka ba? Ano, totoo nga ba yon? Yeli, ba't ka nandito? Sa Kinyuburu, may nakuha. Ang token sa butas ng shield. Di ko alam kung saan galing.
Mukhang di sa school to. Token. Iyan, sila ang nagkasabwat ng Beast God Sex si Tianya Shengzi. Hindi ko sinabi kay Tianyang Shengzi na may token siya. Di ko rin sinabi sa'yo, ang token, saan ba talaga galing? Bakit mo alam na sila iyon ni Tianyang Shengzi? Hula ko lang, malaki ang gulo sa school eh. Gusto ko rin tumulong. At yung nabanggit mong gusto ni Tianyang Shengzi manatili sa top. Paano mo nalaman? Sa palagay mo sasabihin niya sa'yo iyon. Silly, duda ka ba kay Tianyang Shengzi kung anong klaseng tao siya? Alam nating lahat yan. Inaakusahan mo akong may kasabwat kahit walang pruweba. Sobrang kalokohan ito. Huwag mong kalimutan, natutunan ko ang illusory AS. Kaya kong makita ang lahat ng illusion. May aura mo sa token na to. Ano pang ikakaila mo? Alam mo na rin pala, bakit mo pa tinatanong? Ikaw ang nagdulot ng butas sa shield. At ikaw rin ang nagdala ng giant rock lizard. Kasama ka rin sa pagkamatay ni Tianyang Shengzi. So anong gagawin mo? Bakit siya dapat laging una kaysa sakin? Ang posisyon na mag-seal sa lizard, dapat sa akin yun. Bigayan ng lakas ng Beast God Set para mapalaya ako sa anino niya. Bakit di ko pa gagawin? Nakipagsabuatan ka sa Beast God Set. May mga inosenteng estudyante ang namatay. Dahil lang sa ranking, mga inosenteng estudyante. Anong pakialam ko sa buhay nila? Nung alalay ako ni Tianyang Shengzi, nasaan sila? Pipigil lang ba ako sa kanya? Hindi ko na ikaw hahayaang lumabag pa. Yeli, ayokong labanan ka. Pero tinutulan mo na ako, kaya mamatay ka na. Kung gusto mo ng laban, huwag mo akong sisihin. Yes? Susuko ka na ba? Dadalhin kita sa Kingiburyu. Baka magkaroon ka pa ng mahinang parusa. Akala mo ganun pa rin ako dati, na laging inaabuso. Hindi na ako matatalo sa'yo, Yeli. Grabe, sobrang lakas niya ngayon. Anong klaseng gamot ang binigay sa kanya ng Beast God Set? Yeli, papatayin kita. Lahat ng humahadlang at mayabang sakin mamamatay. Walang pwedeng mang-abuso sa akin ulit. Siya ba ay tulad ng anak ng Celestial? Uminom din ba siya ng gamot na iyon? Hindi ako matatalo sa'yo. Hindi, ako ang magiging una sa Wine Cloud ranking. Lahat ng karangalan ay dapat akin. Magising ka na, hindi ka titibay sa mga ganyang madilim na gamot. Magiging puppet ka lang ng Beast God Set. Basta manalo ako, kaya kong magsakripisyo ng kahit ano. Kung gusto mong magpatuloy sa maling landas, huwag mo akong sisihin kung maging brutal ako. Mamatay ka na. Imposible, mas malakas na ako ngayon. Kayang-kaya kong talunin ka. Bakit? Hindi ka talaga lumakas. Isa ka lang sa mga tauhan ng Beast God Set. Kailangan ko lang manalo. Ako ang dapat maging una sa ranking. Talunin ng traitor sa Wine Cloud University. Bad deed value panandang pandagdag 4,000. Haha. Bakit di ka magising sa katotohanan? Napaka-loyal mo, at gifted ka rin. Bakit naniniwala ka sa mga maling paraan? Papa, huwag. Atlin Xu. Matanda. Yeli, huwag ka magpadalos-dalos. Wala na siyang kakayahan para labanan. Ibigay na lang sa Green Robe Bureau. Kailangan ko siyang patayin. Beast God Sect na ang meron sa kanya, Yeli. Kalma ka. Dalhin siya at gamutin. Mahigpit siyang bantayan. Ako ang dapat manalo, ako ang una. Bakit? Hindi naman siya masamang tao. Pwede siyang tumayo gamit ang talento, eh. Bakit obsessed siya sa pagiging una? Bakit kailangang dumaan sa maling landas? Huwag mag-alala, iimbestigahan ng Transaction Bureau yan. Hindi mo kasalanan yan. Na. Dahil lang sa pagiging una sa ranking. Sulit ba? Bakit isusugal ang lahat? Bakit? Ganun ba talaga ang mundo? Natatakot lang sa masama? Kahit mabait, napipilitang maging masama. Tao, bakit ang mga masama nakakaraos ng maayos? Ang mabait, parang mahirap lang mabuhay. Ganito ba parati kahit saan mundo? Kailangan bang maging malamig at malupit? At gumamit ng lahat ng paraan para di mabuli? Para magtagumpay? Hindi ba talaga ako makakapagbago ng anuman dito? Pinagsabihan ko ang Evie, ang childhood friend ko. Tinuruan ko ang mga nang-aapi. Pero bakit ang kaibigan ko sumama ang landas? Gano pa ako kalakas dapat? Teacher Jin, 3 araw na. Sa gabi, nakakulong pa rin siya. Di kumakain, hindi umiinom, hindi rin nagsasalita. Kahit paano ko siya tawagin, wala pa ring sagot. Teacher, worried ako, baka may mangyari sa kanya. Relax, hindi niya sasaktan ang sarili niya. Mahirap lang tanggapin sa ngayon, nahihirapan pa siya sa sarili niya. Pero ganito, hindi rin tama. Di kumakain, mahina ang katawan. Siguro dapat siyang muling palakasin. Bumalik si Jiang Qingzu. Bumalik ka hindi lang para mag-enroll, no? Sinabi sa akin ni Yuen ang nangyari dati. Okay ka lang ba? Ano ang sinabi niya sa'yo? Wala akong gana pag-usapan niyang wala sa sarili. Alam ko, bad trip ka ngayon. Yung nangyari kay Lihao, malaki ang impact sa'yo. Pero may kailangan talaga ako sa'yo ngayon. O, may kailangan sa akin. Kailan naging humble si Miss Jiang? Malakas naman ang Jiang family. Ano pa ba ang kailangan mo sa tulad kong estudyante? Ito ang Jiang family heirloom na jade pendant. Ilang araw na, bigla itong may crack. Tapos, ilang elders ng Jiang family nagkaproblema. Hindi ako makakatulong dyan. Mandirigma ako, hindi healer. Hindi rin ako restore ng artifacts. Wala akong magagawa sa ganyan. Alam ko, pero sabi ni Elder Yuen, ikaw lang daw ang nakikita niya na may kakayahan. Pinaghihinalaan kong may koneksyon ang elders' symptoms. Sa crack sa pendant, at sa energy na galing dito. Yung energy na to, talagang weird ang energy. Parang naka-encounter ko na dati. Anong nakikita mo?
Weird lang talaga yung feeling ko. Hindi ako sure na makahanap ng dahilan. Lalo nang hindi ako sure na maliligtas ko ang elders ng Jayang. Nararamdaman mo? Ayos. Yan ang information na kailangan namin. Lahat na ng tao tinanong namin walang nang pansin. Lalo na yung root cause. Yili, sana matulungan mo ako at ang Jayang family ngayon. Ayoko nang ang gumulo dahil sa Beast God Sect. Ayoko na ring madamay sa problema ng Jayang. Yeli, tinalo mo si Liu Yang de Salinhaino isa high school. Saka si Tangyao sa tournament. Pati yung family di mo pinansin. Hindi ka duwag, hindi ka matatakutin. Gets ko na malungkot at nawalan ka ng pag-asa. Pero ang Yeli na kilala ko, hindi bibitaw. Hindi ko ipipilit sa'yo. Pwede mo naman pag-isipan. Yeli, mag-enroll muna ako. Kung gusto mo, tawagan mo lang ako. Teka lang, Yeli. Bakit kayo nandito? Pinapaarawan ko siya, para gumaling siya. Ikaw si Yeli, top 1 sa Wine Cloud ranking. Tinalo mo pa ang Beasts. Ayos na ba ang injury mo? Hindi ba nabali ang kamay mo? 100 days ang tendon healing. Ilang araw pa lang, mabilis na gumaling. Ang bilis ng paggaling ko. Salamat kay Yeli na tumulong noon. Kung wala ka, pareho kami na sana naging pagkain ng Giant Rock Demon Lizard. Muntik na kami mamatay. Kung wala si Yeli, baka patay na kami. Di mo alam, sinabi ko sa lahat na, ikaw ang nagligtas sa amin. Nung pumunta kami sa Western Fire Demon, sobrang takot namin. Pero ikaw ang nag-step up kasama si Professor Yu at si Lee Senior para protektahan lahat. Ang galing mo talaga. Nakita ko pa sa school website, may nag-upload na video ni Yeli na tinatalo ang Giant Demon Yanxi. Ang cool niya, hindi pala ako. Mag-isa rito, may nagpapahalaga sa ginagawa ko. May bapang naniniwala sa akin. Hindi pwedeng magpatalo lang dahil sa betraya ng isang tao. Hindi pwedeng kalimutan ang goal sa cultivation. Hindi pwedeng sumuko. Baka mas marami pa ang malagay sa panganib. Salamat sa inyo, alam ko na ang gagawin ko. Magpagaling kayong mabuti. Kung may kailangan, sabihin lang. Jinzu, tatanggapin ko ang request mo. Yeli, hindi na nagtatago at umiiyak. Tigilan mo nga akong tratuhin na parang baby. Matanda, hindi pa umiiyak si Yeli. Sorry, kaka-enroll ko lang. Kamusta kayo? Handa na ba kayo? Siyempre, hindi ako pumapalpak sa preparation. Salamat sa pagpunta, Yeli. Sige na, salamat na lang kapag nakuha na ang secret manual. Hindi ako nagtatrabaho ng libre. Naman, ang Jayang family paninindigan. Tara na, punta tayo sa Jayang family ng North para mag-imbestiga. Jayang Bo, dinala ko ang makakaligtas sa inyo. Ito si Yeli. Ang batang ito. King Zhu, seryoso ang kaligtasan ng pamilya. Huwag kang magbiro. Jayang Bo. Magtiwala po kayo kay Yeli. Kaya niya ito. Sa tapat ng puso ni Jayang Hong, may bumabalot na itim na sumpa. Elder Jayang, may sumpa sa puso mo. Dahan-dahang kinakain ang mga organo mo. Nitong huling ensayo mo, barado ang iyong mga ugat. Tama ako, di ba? Paano mo nalaman iyon? Maliit na bagay lang. Pasensya na sa inasal ko. Kaibigang Ye, tuloy ka. Ipapaliwanag ko ang lahat. Ilang araw bago magkalamat ang Jade, may pinatuloy akong mananayaw na nakaitim. Sabi niya ay naliligaw siya, kaya pinatira ko siya ng isang gabi. Sino ka? Bakit ka nandito sa hating gabi? Elder, naligaw po ako. Masyadong malamig sa labas. Maaari po bang makituloy ng isang gabi? Aalis din ako bukas. Sige na, pasok ka. May itim na guhit na lumabas sa Jade at bigla ring nawala. Noong gabing nanuluyan siya, doon unang nagkalamat ang Jade. Hindi ko iyon pinansin noon, akala ko ay dahil lang sa ilaw. Ngayong naiisip ko, talagang kahina-hinala. Sa dambana ng pamilya Jayang, may lumalabas na itim na aura. Elder, sa dambana nyo. May masamang enerhiya. Ang dambana ay bawal sa lahat. Nandoon ang mga banal na gamit. Ang Jade ang nagbabantay doon. Kumalat na ba ang sumpa sa dambana? Elder Jayang, huwag hayaang gumala ang estranghero. Bawal ang pumasok sa dambana. Tama po, Elder, lalo na ang batang ito. Paano kung masira ang mga banal na gamit? Anong gagawin natin? Anong oras na ba? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Tumabi kayo o masasaktan kayo. Sige, harangan niyo pa kami. Hindi ko naman ito pamilya. Kapag may nangyaring masama, o kung may mamatay, huwag niyo akong sisisihin. Sabihing ang dalawang gunggong na ito ang humarang. Nainsulto ang pamilya Jayang. Evo points positibo 300. Swerte ko naman, lahat ay natatagpuan ko. Umalis kayo, bisita ko si E. Ako ang magpapasya rito. Kaligtasan ng pamilya ang mahalaga. Ang galing mo talaga, Yeli.
Maliit na bagay. Pero aminin natin, ingrande ang dambana nyo. May napansin ka ba? Hindi ko akalaing ang laking pamilya nyo. Pero nanakawan ng maliit na magnanakaw. Nandyan pa ang gamit pero bahagyang nabulok na ng sumpa. Kapag pinabayaan pa, hihina lalo ang banal na enerhiya. Masasakop na ng dilim ang gamit balang araw. Kasalanan ko, pinatira ko ang taong nakaitim. Kaya nakapasok ang sumpa. Sino? Sinong nagpahintulot sa iyo rito? Ako, napadaan lang po ako. Oh, kahit sino na lang ba pwedeng pumasok dito? Anong hawak mo? Maglilinis lang po ako. Naligaw lang po ako. Wala po akong kinuha. Nagkakamali po kayo. Mali. May amoy ka ng Beast God coat. May dala ka pang gamit nila. Gusto mo pang magsinungaling? Magsalita ka. Mababang miyembro lang po ako. Inutusan lang po ako rito. Wala na po akong alam. Pakiusap, maawa kayo. Ikulong ang trabahador na iyan. Bantayan siyang maigi. Elder Jiang, may libro ba rito tungkol sa Beast God Code? May mga sinaunang libro, pero luma na ang mga ito. Marami nang sira. Kung kailangan mo, samahan ka ni King Zhu. Aasikasuhin ko muna ang bihag. Halika, sa silid aklatan tayo. Dito na iyon. Pero Yili, maraming kulang sa librong ito. Kahit ang mga buong pahina, masyado nang malabo ang mga letra. Maraming ang sira. Hindi ko alam kung pwede ko itong basahin gaya ng mga scrolls. Babasahin ko ng diretso ang libro. Nakahanap ng sinaunang libro. Kailangan ng 3,000 points para mabasa. Ang mahal naman. Bahala na, susubukan ko pa rin. Grebe, naubos agad. O, anong nakita mo? Chill ka lang. Ikaw, hintay ka lang, huwag ka munang maingay. Nagsusulat siya mula sa memorya. Paano niya nagawa iyon? Ayan, tapos na. Ipapadala ko ito kay matandang Yu para tignan niya. Ang Shiling Curse ay mula sa Beast God Cult. Dugo ng mga miyembro ang gamit dito. Sinisira nito ang mga banal na gamit. Ang Jade Seal ng pamilya Jiang ay kalaban ng sumpa ng kulto. Ito ang dahilan kaya kayo tinarget. Gusto nilang wasakin ang Jade Seal para walang humarang sa pag-aalay. Anong gagawin natin? Alam na natin ang nasa libro. Pero, walang nakakaalam kung nasaan ang Jade Seal. Ang mga taga-kulto. Nahanap na kaya nila ang taguan? Impossible yon. Haha, kailangang tanungin ang espiya. Miss, masamang balita. Nagpakamatay ang trabahador. Ano? Patay na siya, kinagat ang dila. Sabi ko bantayan nyo. Bakit nyo hinayaang mamatay? Anong nangyari? Ako, umihi lang po ako sandali. Pagbalik ko, ganyan na siya. Bakit hindi kayo nagpalit ng bantay? Napakahalagang preso niyan, hinayaan nyo siyang mamatay. Hayaan mo na, mapapaamin ko pa rin siya. Huwag kang magbiro, patay na ang taong iyan. Soul control. Ha? Patay na ako, di ba? Bibigyan kita ng kalahating minuto. Sabihin mo lahat ng alam mo. Kung hindi, wawasakin ko ang kaluluwa mo. Hindi ka na muling isisilang. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Ang pinatira niyo ay si Heiya. Mataas siyang miyembro. Wala na siya rito sa pamilya Jiang. Pumunta siya sa bundok Dangshan. Nandoon ang headquarters at altar. Mag-aalay sila para sa mga halimaw. Si Lihao. Anong kinalaman niya sa kultong iyon? Piyon lang si Lihao. Siya mismo ang kumontak sa amin. Wala siyang silbi. Nasa akin ang token ng kulto. Sinabi ko na ang lahat. Pakiusap, palayain mo na ako. Nahanap ko na. Palalampasin kita ngayon. Sa susunod mong buhay, huwag ka nang gagawa ng ganitong kasamaan. Anong gagawin natin ngayon? Diretso ba tayong pupunta sa Dangshan Mountain? Kailangan ba nating ipaalam agad sa King Ibiryu? Kung ang pakay nila ay ang Dangshan Mountain, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras. Pumunta rito sa pamilya Jiang. Bukod pa roon, sinabi ni Yuan. Nakasulat sa balot ng damit, kailangan nilang sirain ang Zhengxi Jade Seal para mag-alay at magsumon. Pero hindi pa nila natatapos ang misyon.
Siguradong hindi pa sila aalis. Ibig mong sabihin baka nandito pa sila sa pamilya Jiang. Hindi natin matitiyak. Abisuhan muna natin si Yuen. Ipakiusap sa kanya na kontakin ang King Ibiryu. Kasabay nito, ikalat natin ang balita. Na nahuli ang trader, pero hindi pa umaamin. Kapag nalaman ito ng Shenshu cult, siguradong pupuntahan nila para patahimikin. Kasabay ng pag-agaw sa Zheng Sisil. Sige, agad kong tatawagan si Jiang Bei. Papabantayin ang bawat daan papasok at palabas ng Ancestral Hall. Ngayon, tayo naman ang maglalagay ng patibong. Kaibigang Ye, ang lihim na silid sa Ancestral Hall ay matagal nang ipinagbabawal. Hindi pwedeng buksan basta-basta. Elder Jiang, sa ngayon, bakit mo pa sinusunod ang luma ninyong patakaran? Baka atakihin ng Beast God Cult at agawin ang Jade Seal. Pati ang pamilya Jiang mawawala lahat. Magpakatino ka na lang. Kaibigan, ikaw naman Euros. Hirap mo bilang elder ng pamilya Jiang. Evil points positibo 500. Tama sinabi ni Jiang Bei kagabi. Walang kasing halaga kaysa sa kaligtasan ng pamilya Jiang. Huwag ka na mag-alinlangan, basta nandyan si Ye. Siguradong mabubuksan ang silid. Mapoprotektahan ang Jade Seal. Sige, ganito na talaga. Hindi ko kayang nakikita ang pagguho ng pamilya Jiang. Bubuksan ko na agad ang silid. Hindi pa rin mabuksan, dahil ba sa crack? Anong gagawin natin ngayon? Paano kung nabahiran na ng kasamaan ang Jade Seal? Akin na, aayusin ko. Kaibigang Ye, yan ang pamana ng pamilya Jiang. Matagal na walang nakapag-ayos niyan. Wala nang magagawa, gamitin ulit ang trick na yon. Na-detect ang treasured item, Giant Jade Pendant. As deduct ba ang 7,000 evil points para ayusin? Sige, ayusin na. Oh. Nabuksan na talaga. Kaibigang Ye, saan ka talaga galing? Bakit napakalakas mo? Okay na, Jiang Bei. Huwag ka na munang magtanong. Tara na, tignan natin sa loob. Ngayon alam ka na nila. Huwag mong sisihin kuya mo. Hindi niya yata naisip to, Heya. Huwag kang tatakas. Nahuli rin kita. Taksil ka talaga. Grabe ka naman, sa inyong dalawa pa ako nadali. Tama na, sabihin mo na saan ang base ng Beast God ko. May iba pa ba kayong kasamahan? Hahaha, akala nyo madadali nyo ako. Hindi nyo ako mapapaamin sa ganyang style. Bumalik na ako. Di ka na makakatakas. Pinalibutan na ng pamilya Jiang ang bakuran. Hindi ka makakatakas kahit lumipad ka. Akala nyo ba mag-isa lang akong sumugod sa pamilya Jiang? Sira ulo nyo. Ano ibig mong sabihin? Parang may narinig ako. Huwag mo akong takutin. Sana matapos na to. Inaantok na ako. Nga nakakatakot sa ilalim ng Ancestral Hall. Ikaw, napaka-traitor mo. Tinatawag yung mantis talking the cicada, may uwak sa likod. Ang totoo, noon pa pinatarget ko na ang Ancestral Hall. Ngayon, ang Zhengxi Jade Seal ng pamilya Jiang. Baka nakuha na ng tropa ko. Hahaha. Ang dirty ng style mo. Kayo kasi, napakadaling lokohin. Darating na mga tao ko. Hintayin yung malasin kayo. Imposible yan. Dapat kuha na nila yon. Bakit ganito? Bakit hindi pwede? Gusto mong magnakaw sa pamilya Jiang ko? Pangarap lang yan. Ikaw pala ang gumawa ng bitag. Tignan natin ngayon kung sino ang mantis, sino ang uwak. Gusto mo akong lokohin, o? Dadaling ko kayong lahat sa impyerno. Mag-ingat ka. Yang ganyang trick mo, tagus ko na sa'yo. Impossible. Paano mo nalaman ang dark arts ko? Kung hindi ko makuha ang Jade Seal, hindi rin kayo magtatagumpay. Sabay-sabay tayong mamamatay ngayon. Naku, gumamit siya ng self-harm evil arts, tumabi. Demonyo! Tumigil ka na. Yeli, bilisan mo gamitin ang Zhengxi Wings. Pakawalan mo. Natalo ang mid-tier Beast God Cult member. Evil points panandang pandagdag 8,000. Huwag ka nang magyabang. Sabihin mo ano pa ang plano ng Beast God Cult nyo. Pag di ka nagsalita, papatayin ka ngayon. Gusto mong ikwento ko pa? Hintayin niyo matapos ang festival ng Beast God Cult. Lahat kayo patay.
Kayong lahat walang kwenta. Hindi kayo patatawarin ng Beast God Cult. Wasakin ng Beast God Cult ang pamilya Jayang ninyo. Balatan kayo buhay. Hintayin nyo lang. Kung di ka tatahimik, marunong din akong manakit. Yeli, ikaw ang nagligtas sa amin ngayon. Babalik kami sa bureau para magtipon ng tao. Pupunta kami sa Dangshan Mountain para mag-imbestiga. Hindi dapat magtagumpay ang plano nila. Kaibigang Ye, pwede bang huling pakiusap? May crack pa ang ancestral jade pendant ng pamilya Jayang. May natitirang evil aura pa sa mga tao. Pwede mo ba kaming tulungan na mawala iyon? Pero, pwede naming bigay ang ilan sa mga secret manuals ng pamilya Jayang. Puro yan pamana, magaganda yun. May high-level na teknik pa. Siguradong sulit sa'yo. Ikaw pa rin talaga, Jayang Kingsu, gets ko na, deal. Bilisan na, dalhin mo ako sa Ancestral Hall. Huwag sayangin ang oras. Naayos na ang Jade Pendant. Wala na ring evil aura ang mga tao. Walang manggugulo sa kanila ulit. Maraming salamat kaibigang Ye. Mga ancient books ito ng pamilya Jayang. At isang high-level technique. Makakatulong palakasin ka. Salamat. Ye ang kukuha nito. Pag may kailangan ang pamilya Jayang, ako bahala. Ye, di pa ako makakabalik sa Fengyun University ngayon. Dito muna ako sa pamilya Jayang. Babantayan ko ang Zengxi Jade Seal. At imomonitor ko ang natira sa Beast God Cult. Kapag may nangyari sa Dangshan Mountain, agad magpapadala ng tao ang pamilya Jayang. Dapat tapusin mo na problema mo. Ayusin mo na yan. Ayon sa nakasulat, katawan ng Holy Maiden ng Beast God Cult. Merong pulang marka. Nakakausap niya ang Beast God. Nakakasumo ng halimaw. Napakalakas niya. Wala pang nakakita sa tunay niyang itsura. Mas mahirap palabanin kaysa kay Uwak at yan niyang Holy Son. Mukhang hindi talagang mabait ang Beast God Cult pati ang Holy Maiden. Na-detect ang high-level martial arts, Explosive K. Gamitin ang 2,000 star points para matutunan. Ayos, high-level skill ito, pag-aralin agad. Ye, ihahatid kita pabalik sa Fengyun University. May emergency, papunta na ako. Umabot na kayo sa akin, ha? Ang usapin tungkol sa kulto ng Diyos ng Hayop, nakaapekto ito sa kaligtasan ng buong Hansia. Hindi tayo pwedeng magpabaya. May balita ka makailan lang. Ang kulto ng Diyos ng Hayop ay naging aktibo sa mga bayan sa hangganan ng Jiangsu. Inatake nila ang ilang mga bayan. Ginawa nilang eliksir ang mga ordinaryong tao at mababang antas na mandirigma para sa paghahandog. Tama, naglabas na ng kautusan laban sa kulto ng Diyos ng Hayop. Kasama ang mga pinakamagaling mula sa mga martial arts universities. Papuntang Dangshan Mountain para tuluyang tanggalin ang laso na kulto ng Diyos ng Hayop. Malaki ang galaw ng kulto ng Diyos ng Hayop ngayon. Kailangan natin ng malakas na grupo ng mandirigma papunta sa pinakapusod ng Dangshan Mountain. Deputy Principal Zhu, ano ang opinyon ninyo? Kayang-kaya ng mga estudyante ng Fengyun University na sumali. Kulang lang sa main leader. May naiisip akong isang tao. Bagong freshman ng Fengyun University. Si Yili. Paano mangunguna ang isang freshman? Hindi ito simpleng football event. Estudyante ko siya, hindi ko bagay magkumpara. Hayaan na ang Deputy Principal Zhou magdesisyon. Naging top isa si Yili sa Fengyun ranking. Buong lakas siyang lumaban noong sumugod ang mga halimaw. Karapat-dapat siya. Hindi rin pahuhuli sina Wu Jai at Song Tao ng Jiangsu 5 universities. Bakit kailangang freshman ang mauna? Sige, itatalaga si Deputy Principal Zhu bilang overall commander ng operation na ito. Ang leader ng core team. Pwede nang pagdesisyonan sa lugar. Ha, sino nag-nominate sa akin? Kanina gusto mong palaging mauna, diba? Ngayon aatras ka na. Iba na ngayon, hindi ko pa kilala ang buong lakas nila. Ako agad ang iunang lumaban. Ginagawa akong sakripisyo dito Pero kung ako ang gawing commander, baka mag-enjoy din ako. Ang core team lang, ang may chance humarap sa sentes ng kulto ng Diyos ng Hayop. Ikaw lang ang pwedeng magdala ng grupo. Kung hindi ikaw ang pumili, agad aagawin ng dalawa sa Jiangsu 5 universities ang pwesto. Mawawala lahat ng resources at spotlight mo. Wala nang sense yung sinabi mo. Walang aagaw ng karapatan ko. Magkapera pa ako dito. Hindi ako tanga para tumanggi. Sir, pinatawag niyo po ako. Tamang-tama, nandito ka. Samahan mo si Eli sa Gold Medal Annex. Ipakilala mo siya kay Chen Jingli. Si Chen, senior. Hindi pwede. Hindi siya nagpapapasok ng bisita. Kahit sino pa ang pumunta, pinapaalis niya. Mag-aaksaya lang tayo ng oras. Bakit? Masyadong espesyal ba siya? Gusto kong makita kung gaano siya kaastig. Bakit gusto ni Elder Yueng na hanapin mo si Senior Chen? Baka gusto lang akong bigyan ng teammate. Pero, anong klaseng tao si Chen Jingli? Bakit parang napaka-espesyal niya? Mahaba ang kwento niyan. Ang Gold Medal Annex ay bawal sa Fengyun University. Top isa lang sa Fengyun ranking ang pwedeng tumira doon. Tanging mataas lang talaga ang pwedeng pumasok. Si Holy Son Tianyang rin ay tumira doon dati. Si Senior Chen Jingli, 3 taon sunod-sunod na number 1. Mas malakas siya kaysa sayo ngayon. Introvert pa ang ugali, hindi siya basta nakikisalamuha. Yung gustong pumunta, nauuwi sa bugbog.
3 taon na sunod-sunod. Kawili-wili yan. Gusto kong makita kung kaya niyang sumabay sa isang move ko. Ako, hanggang dito lang ako sasama. Sa loob, huwag kang basta salita. Masungit si Senior Chen. Ako ba'y natatakot? Walang takot sa bokabularyo ko. Narito ba si Chen Jianli? Sino kang bata ka? Anong ginagawa mo rito sa Gold Medal Annex? Linyinyo, nagdala ka pa ng bisita ha. Matapang ka ah. Senior Chen, siya si Li. Sabi ng guro namin, ipadala kita rito para makilala siya. Siya ang number 1 ngayon sa Fengyun ranking. Ito na ang pinili ni Grand Payuan. Baka nagkakaedad na siya. Bagong freshman, karapat-dapat ba siya na makasama ako? Una ng lahat, hindi ko alam kung karapat-dapat ka, pero nakakainis ka talaga. Sigurado lang akong nakakainis ka. Pangalawa, medyo tumatanda na nga si Yuen. Binigyan niya ako ng katulad mong mayabang. Kasama ko pa talaga. Ano raw? Sige, pustahan tayo. Konting spar lang para ipakita lakas. Since gusto mong mamatay, tutulungan na kita. Mga aroganting gaya mo, turuan lang para matauhan, simulan na natin. Salo mo to. Ganito lang pala, kulang pa. Ibang klase talaga ang top isa. Ang bilis ng atake. Gustong gumastos ng 17,300 points ng Evil Deeds Value. I-upgrade ang Sea Fishing Warrant. Ganun kalaki dapat ang kailangan. Ang daya naman. Wala na akong pakialam. I-upgrade ang aking Sea Fishing Warrant para sa pagkakaganap ng cultivation. Ano yung Sea Fishing Warrant? Seryoso, naabot na niya ang ganyang level. Posible ba talaga na nakuha niya yun? Sumusuko ka na, Chen Shiji. Aminado akong malakas ka. Talo ako ngayon. Pwede mo na ba akong isama sa grupo papuntang Dangshan Mountain? Ikaw, sasali ka ba sa operation kontra buhay dagat sa Dangshan Mountain? Yeli, baliw ka ba? Mula noon, wala akong kinakatakutan. Narinig ko na, ang kulto ng Diyos ng hayop, sumasamba sa super beasts mula sa 3 lihim na realms. Sobrang brutal at ubos tao. May altar pang nagpapatawag ng beasts. Puro top students mula sa iba't ibang martial arts universities ang pupunta. Walang guaranteed na panalo. Sigurado ka bang sasama ka? Pag hindi ka sasama, huwag mong sayangin oras ko. Miss Chen, tuloy po kayo. Miss Chen, sasali ka ba sa mission kontra kulto ng Diyos ng hayop sa Dangshan Mountain? Handa na ang mission panel para sa iyo. Kailangan ko pa ng isa para sa kasamahan ko. Magpa-partners pala si Senior Chen. Siya ba ang top isa ng Fengyun ranking ngayon? Parang si Yeli nga. Grabe. Kung sa mission panel kukunin yung task, 4 na antas ng mandirigma ang kailangan para sa mission sa Dangshan Mountain. Freshman pa lang kasi si Yeli. Kung duda kayo, subukan niyo akong labanan. Sorry. Ayon sa university rules, kailangan munang i-verify ang level. Dati, si Miss Chen lang ang pumapasa. Parang lumana itong test. Sana may iba naman. Yeli, pakisubok muna ito. Pailawin mo lang, pumasa ka na. Hindi naman kailangan komplikahin. Ay, nabasag. Testing crystal yun ah. Impossible. Kahit 4 stage limit, di matutunaw yun. Anong level ka na ba? Qualified na ba ako? Pasado ka na. Magre-rehistro na agad ako at bibigyan kayo ng uniform. Hindi ko akalaing nauna na sila. Ang ibig mong sabihin ay taga Jiangsu Martial University. Dalawa ang pinadala ng Jiangsu Martial University. Hindi sila basta-basta. Kayo dalawa, kayo ba sila Yeli at Chen Jingli ng Fengyun University? Ako si Liu Jing, Senior Enforcer ng Blue Clodes Bureau. Ako ang on-site commander dito sa Inti Gorge Camp. Sige, diretso na tayo. Anong status ngayon? Sundan niyo ako, mabilis. Delikado ang sitwasyon. Hinarang ni Deputy Principal Zhou ng 2 class 6 beasts. Hindi siya makalayo. Ang mga tagasunod ng Beast God at mga halimaw ay laging sumusubok sirain ang blockade. Malaki ang casualty sa kampo natin. May ilang enforcers na namatay na. Ilan pa ang natitirang lakas ng kampo ngayon? May ilang enforcers ng Kingyi Bureau na nasa kampo pa. Sinabihan tayo ni Deputy Principal Zhou. Hintayin natin kayong dalawa. Kapag dumating ang 2 estudyante ng Jiangsu 5 Universities, saka lang aalis ang core team. Core team, umalis na tayo. Kanina, wala pa ang mga tao ng Jiangsu 5 Universities. Iniisip ng 2 estudyante ng Jiangsu 5 Universities. Wala pang napiling core team captain. Walang captain na mag-uutos. Gusto mo bang subukan ang plano? Parang malapit nang sumabog ang bed sa mukha ko. Gusto mo bang makita kung paano sa totoong buhay? Uy, hindi pa kami dumating, nag-operational meeting na. Hindi ba ito si Yeli ng Fengyun University? Freshman pa lang, karapat dapat bang sumali sa ganitong mahalagang task?
Chen Jingli, naghanap ka pa ng freshman bilang teammate, baka hilahin niya pababa ang lahat ng team. Wu Jai, Song Tao, mag-ingat kayo sa pagsasalita. Mas malakas siya kaysa sa inyo. Freshman, gaano kalakas ba talaga yan? Sa tingin ko puro hype lang. Para maging captain ng core team kailangan may kakayanan. Gusto mo bang tumaya? Kung kayo ang manalo, gagawin namin ang gusto nyo. Pero kung matalo kayo, dapat sumunod kayo sa utos ko. Papakita namin sa inyo kung gaano kalakas ang Jiangsu 5 universities. Ganito lang katindi ang suntok mo. Nagpapakitang gilas pa sa harap ko. Kung sasaktan mo siya, lagot ka. Dapat daanin mo muna ako. Hindi pwede, bakit ka ganito kalakas? Ayaw pa ring sumuko, hindi na ako magpapalambing. Chen Jinglin. Dirty tactics. Ganyan ba kayo sa Jiangsu 5 universities? Tigil lahat, tumigil na kayo. Mahalaga ang panahon, Beast God Cult ang kalaban. Bakit kayo nag-aaway sa loob? Deputy Principal Zhou halos hindi na kayang i-hold ang kampo. Malapit na rin bumigay. Talo kayo sa labanan kanina, kaya dapat sumunod na lang kayo sa akin. Alarm, alarm, may halimaw na umatake. Delikado ang blockade. Halimaw, bigla ang raid ito. Huwag kayong magtagal, hindi panahon para mag-away. Swerte nyo ngayon. Ang importante, protektahan ang blockade. Pagkatapos pumasok sa bundok, saka na tayo mag-usap. Kung dahil sa maling utos mo mabali ang blockade, hindi ka namin palalampasin. Huwag nang magdaldal. Ang mga halimaw kakilakilabot. Mabilis, tingnan natin. Halimaw na Beast God Cult ang sanhi nito. Halos mabasag na ang barrier. Kung hindi na natin kayang depensahan ang kampo, tapos na tayo. Song Tao ng pulis, bantayan nyo ang east side. Manager Chen, halika, bantayan natin ang west side. Liu Jin, bantayan ang mga enforcers. Hindi mo kailangan sabihin. Bantayan nating mabuti, huwag hayaang mabasag ang blockade. Nakakainis, sobrang wild ng halimaw. Bakit kahit halimaw, hindi nyo mahuli? Pagpasok sa bundok, huwag kayong pabigat. Hindi ko inaasahan na sobrang lakas mo. Gusto mo bang sumali sa Polar North Wu family? Sorry, hindi ako interesado. Hindi lahat pwedeng sumali sa Polar North Wu family. Pagpasok ka, pwede kang maging honorary diakon. Pag-breakthrough ng 4T stage, pwede kang pumili ng babaeng Wu family para pakasalan. May libre the level visualization technique. Pag-breakthrough ng 5G stage, bibigyan ka ng E-level na weapon. Okay ba ang offer na ito? Huwag mong sayangin ang oras. Yeli hindi papayag yan. Tara, tumaya tayo. Hanggang matapos ang task, siguradong sasali si Yeli sa Wu family. Yeli, bakit ikaw? Pagdating mo, napunta agad sa'yo ang atensyon ni Miss. Magkalaban tayo ngayon. Ang Beast God Cult ang galing pumili ng lugar. Laging mahirap at matatag depensahan. Kami lang, hindi sapat. Para tuluyan silang talunin, mahirap talaga. Pinag-isipan ko yan buong gabi. Sa tingin mo, sapat ba ang offer ko? Sa buong Hansya, kaunti lang ang pamilyang makakapagbigay ng ganyang benefits. Sapat na ang offer mo, hindi abot ng mga pulubi yan. Ang level monster visualization technique, level na weapon, walang halaga sa akin. Yilin, wag mong baliwalain ang offer ko. Ngayon, dahil malakas ka, mabait ang invite ko. Naglakas loob ka pa akong insultuhin. Pagkatapos ng misyon, makikipag-ayos ang Polar North Wu family sa'yo. Tingnan natin kung magiging mayabang ka pa. Yung naunang nagbanta sa akin, naubos ko na ang pamilya niya. Talagang walang konsiderasyon. Ngayon, tuturuan kita. Bakit di pa nakapasok sa bundok, nag-aaway na? Siguro yung Wu family miss, may nabangga na naman. Okay ka lang ba, miss? Yeli, naglakas loob kang saktan si miss. Makikipaglaban na ako sa'yo. Para sabay kitang ayusin ngayon, para hindi na kayo mag-abala pa sa susunod. Songteng, Songteng. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sumigaw ka ng 3 beses. Ako ay walang silbi. Papalampasin kita ngayon. Kahit mamatay pa ako. Tatalon ako sa inpikan yon kaysa lumuhod sa'yo. Ako ay walang silbi. Ako ay walang silbi. Ako ay walang silbi. Miss Zhao, huwag, pakiusap. Huwag mo siyang patayin. Huwag mo siyang patayin. Grabe, sobrang lakas niya. Totally one-sided, instant win talaga. Tinalo ang third stage peak warrior. Napahanga ang lahat. Ang value ng evil deeds, plus 20,000. Maganda, maganda. Ang daming nakamit ngayon. 2 ibon sa isang bato. Bukas papasok na tayo sa bundok. Pag may nanggulo pa, huwag niyong sisihin ang mga kamao ko.
Parang jungle talaga dito. Baka hindi pa natin makita ang locking greenfish. Tayo muna ang maligaw sa gubat. Sa unahan, Ice Valley na. Maraming Beast God Cult na naka-ambush sa paligid. May mga ice type na halimaw na nagpapatrol. Magdikit kayo sa team. Huwag magingay, huwag gumalaw ng basta-basta. Pag nadiskubre tayo, mahirap makaalis. Captain Liu, ang dami natin. Maglalakas loob bang mag-raid ang Beast God Cult? Naghihintay pa si Deputy Principal Zuo sa kanyon. Kailangan natin sumama. Huwag maging kampante, Beast God Cult kaya pumatay ng marami. Walang care sa bilang ng tao. Gusto lang nila hadlangan tayo. Ayaw nila tayong makalapit sa kanyon. Iligtas si Deputy Principal Zuo, all out lahat. Miss, magtiis ka pa. Pag nahanap si Deputy Principal Zuo, hindi na natin kailangan magtiis. Alam ko, kung hindi lang sa pag-abuso kahapon. Hindi ko mapagtiis na ganyan siya ngayon. Babalikan ko siya sa tamang panahon. Kahapon ba, hindi pa sapat ang pagluhod? Parang mga pagong ang bawat isa. Ano bang binubulong ninyo dyan sa likod? Huwag kayong umiyak at magpa-rescue sa akin kapag may panganib. Hindi ko na kayo palalampasin pag ganun. Tinakot ang dalawang third stage top warriors. Evil deed value plus 500. Sorry. Wala kaming binubulong. Nag-aalala lang kami sa sugat ni Miss. Walang masamang sinabi tungkol sa'yo. Hindi kami naglalakas loob magdaldal. Makikisama kami sa team, hindi magpapabigat. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanila. Mas mahalaga ang pagpasok sa bundok. Naghihintay si Deputy Principal Zuo sa tulong natin. Pag nabitin ang rescue, delikado. Delikado, ice type halimaw yan. Maghanda na para sa laban. Tulong! Sobrang lakas ng halimaw. Hindi ko na kaya. Sobrang talim ng kuko niya. Relax, wag mawala sa focus. Formation tayo. Yilei, Chen Jingli. Paka-involve kayo, pigilan ang mga halimaw. Makakapal ang balat ng mga halimaw na ito. Walang epekto ang normal na atake. Mga halimaw na walang takot, nagmamagaling pa sa harap ko. Sa gabi, mahina ang halimaw sa tiyan at mata. Doon tayo tumutok sa atake. Sige, ako na bahala. Miss, ako na. Hindi basta-basta pipilitin. Ay naku. Napatay ang dalawang 4-stage na halimaw. Evil deed value plus 8,000. Sa wakas, tapos na lahat. Magpahinga muna dito. Tuloy ang lakad, hindi pwedeng malate sa pag-rescue. Deputy Principal Zuo. Salamat kina Yali at Chen Jingli. Kung wala sila, patay na talaga tayo ngayon. Delikado, may naka-ambush. Sino ang may lakas ng loob na pumatay ng palihim? Ha. Mga tanga talaga kayo. Akala niyo ligtas na kayo matapos patayin ang ilang halimaw. Matagal nang may utos si Sheng Yu. Walang makakaalis sa inyo rito. Walang aakyat sa Frozen Canyon. Kahit isang hakbang. Mga buwisit na hindi marunong matakot. Pinatay mo ang tauhan ko tapos haharangan mo pa ako. Tapusin na natin agad ngayon. Ipapadala ko kayong lahat sa kabilang buhay. Mayabang ka masyado. Ngayon, kayo ang magiging pagkain ng mga halimaw. Liu, maghanda sa depensa. Wu Jai at Song Tao, bantayan ang gilid. Huwag hayaang makapag-atake ang mga asasin. Bilisan natin tapusin to. Huwag kang mag-alala, senyorita. Poprotektahan kita. Tapusin na agad sila. Mga inutil, sugod. Patayin silang lahat. Malaking gantimpala mula sa santa. Patayin ang isa zero assassin ng Ethu Hall Church. Masamang gawa panandang pandagdag 2,000. Ikaw anong klaseng nilalang ka? Tandaan mo, ang pangalan ko ay Ellie. Masama loob ko sa inyo ngayon. Bata ka, may utang ka pa sa akin next time. May nasugatan pa ba? Signal flare ni Principal Zov yun. Mukhang may problema siya. Liu, pangunahan mo ang grupo at magpahinga muna. Gamutin ang mga sugatan at isang squad. Sumama sa akin para tumulong. Vice Principal Zhu. Buisit, sobrang hirap ng dalawang halimaw na to. Hahaha, ang galing mo pala. Vice Principal Zhu, ang tagal mong nakipaglaban sa dalawang halimaw ng level 6. Habang ako si Zhu Qingyu, Beast God Cult, hindi kayo magwawagi. Tanggapin mo ang katotohanan. Hahaha, Zhu Qingyu, oras mo na. Hawakan, punitin siya, durugin hanggang abo. Sino ang lalapit sa kanya, mamamatay. Naubos mo ang mga asasin ko. Masyado kitang minamaliit. Yung mga asasin mo na inutil, ni hindi man lang pampainit sa akin. Ngayon, ikaw ang mamamatay. Paalam sa'yo, bata ka pa. Pero ang yabang mo na, ako ang magtuturo sa iyo. Mag-ingat ka, Yeli. Iyan ang dalawang pinakamataas na antas na halimaw sa 6 na mundo. Tigilan ang satsat, tapusin agad. Wuxi at Song Tao, bantayan ang gilid. Huwag hayaang umatake ang mga halimaw. Sama-sama nating suportahan si Vice Principal Zhu. Tapusin sila. Kami na bahala. Isuko ang buhay, sugod. Lahatin niya silang lapain, dugo para sa dugo. Yanli, mag-ingat ka. Yuho, putik, ang tibay pa niya. Biali, tumakbo ka. Soteng, bilisan mo. Songteng. Napatay ang isang level 6 na halimaw. Masamang gawa positibo 10-0-0-0-0. Yeli, pagkakataon mo na.
Napatay ang isang level 6 na halimaw. Masamang gawa positibo 1-0-0-0-0. Impossible. Kahit mamatay ako, hindi ko kayo papalampasin. Napatay ang elder ng Tree God Cult. Masamang gawa panandang pandagdag 5,000. Yeli. Ah, buwisit, saan kaya ako nahulog? Ang tibay ng paa ng halimaw na iyon. Kahit grabe masaktan, gagawin pa rin ang atake. Chen Jianli, Vice Principal Zhu. Buwisit, anong klaseng lugar to? Walang tao dito. Sana ay ligtas sina Chen Jianli. Hindi ko alam kung hahanapin nila ako. Sana lang magpatuloy sila sa plano. Bakit may butas dito? Grabe, lalong lumalamig dito. Kailangan kong pumasok sa kuweba. Baba ako, ililigtas ko siya. Chen Jinglin, kalma ka lang. Nahulog na si Yeli, napakalalim ng bangin sa baba. Bihira ang makaligtas. Impossible. Hindi mamamatay si Yeli. Kailangan siyang hanapin kahit hukayin ko pa ang lupa. Kailangan ko siyang matagpuan. Chen, kalma ka lang. Bababa ka, pero hindi mo siya mahahanap. Mapapahamak ka pa, Yeli. Nag-aalala tayong lahat kay Yeli. Pero hindi ito ang tamang panahon magpadalos-dalos. Nahulog si Yeli, mabuhay man o hindi, baka hindi din natin siya mahahanap. Kapag sinimula ng Beast God Cult ang ritual, mamamatay tayong lahat dito. Pasensya ka na, Yeli. Hintayin mo ako, babalikan kita. Kailangan mong mabuhay. Pagkatapos nating tapusin, kailangan nating hanapin si Yeli. Pangako namin yan. Anong nangyayari? Ba't parang may malakas na ingay sa tuktok ng bundok? Delikado, mukhang sinimulan na ang altar ng Beast God Cult. Kailangang makarating tayo agad doon. Pag nahuli tayo, wala na. Grabe, mas malamig pa pala dito sa loob ng butas. Sana pala nagtiis na lang ako sa niebe. May kakaiba dito. Bakit may malakas na enerhiya dito sa kuweba? May kayamanan nga dito. Mabuti pa pala at nahulog ako. Aba, anong klaseng bagay to? Humaharang ka pa. Ayos to ah. May pa-surprise attack pa pala. Si Rain. Hindi pwede, sobrang dulas ng daan. May mga bato pa sa daan. Hindi ako makatakbo ng mabilis. Song tao, mag-ingat ka. Huwag kang magpabaling. Pag sinimula ng Beast God Cult ang ritual, mamamatay tayong lahat. Kapit lang, lahat. Kapag lubos nang napagana ang altar sa tuktok, lalambigin ang buong bundok Dangshan. Wala na tayong atrasan. Naku, delikado. Ito ang konsabing frost trap. Buwisit, matagal nang inihanda to ng Beast God Cult. Hinintay nila tayo, nahulog tayo sa bitad. Ang sakit. Tulong, may bali yata buto ko. Malakas ang formation na to, hindi kaya ng kalasag ko. Song tao, kapit lang, gagawa ako ng paraan. Wala nang oras. Lalakas pa ang formation habang umaandar ang altar. Pag hindi tayo nakalabas, lahat tayo yelo na. Nahulog sa crevasse. Chen Jinglin, Wijai. Sama-sama nating sirain ang formation. Song tao, huwag kang gagalaw. CJ, Wijai, bantayan mo si Song Tao. Ako at si Vice Principal Zo ang babasag ng formation. Saludo. Hahaha, hindi niya inakala ano. Alam na ni Shengyu na darating kayo. Ngayon, dito kayo maubos.